Kailangan mong pakasalan si Achen. Ako, na pinilit ni Lolo na magpakasal sa edad na 25. Si ate na ma-pride, balak pa sanang magkunwari na pumayag. Unahin mo munang guluhin si Lolo. Sino ba ang nag-akalang gusto niyang pumasok sa honeymoon room? Hinila na lang siya ni Lolo papunta sa study para mag-usap. Huwag mo nga akong lokohin sa paiba-iba mong bagong kasal na walang magkahiwalay na kama. Pagkatapos ng kasal, hindi kami makikialam sa isa't isa. Bawat isa, kanya-kanyang trip lang. Natigilan si Feng Wanning. Paano nalaman ni Lolo ang iniisip ko? Baka may bulat nga ba sa tiyan ko si Lolo? Basta magkaanak ka lang. Yung iba, hindi na kita pakikialaman. Lolo, iniisip mo ba akong babaeng pang manganak lang? Gusto mo bang tapusin muna ang pag-anak? Kung saan mo gustong pumunta, doon ka pumunta. O gusto mong pumasok sa kumpanya at mag-overtime araw-araw? Parang kabayo at kalabaw na nagtatrabaho ng 10 oras o higit pa araw-araw. Ikaw na ang pumili. Kahit alin pa ang piliin mo. Basta magkaanak ka talaga. Kahit pumasok ka sa trabaho, kailangan mo ring magkaanak. CJ, ako na ang manganganak. Hindi ba gusto ni Lolo ng apo? Manganak ako ng 10 o 8. Para mapagod iyang matanda. Galit na bumalik sa kwarto si Feng Wanning. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ako. Hindi inasahan ni Feng Wanning na ganito ang sasalubong sa kanya pagbukas ng pinto. Natulala siya sandali sa kinatatayuan niya. Ito, ano na ang gagawin? Nakita kong nakatayo lang siya sa pintuan at hindi gumagalaw. Wala ring sinabi. Tahimik na lang akong pumunta para mag-blow dry ng buhok. Sa huli, pumasok pa rin si Feng Wanning sa silid. Doon ko lang napansin na biglang nag-iba ang itsura ng kwarto. Huwag mo nang isipin. Siguradong si Mang Zhao iyon. Hindi talaga marunong mag-locate pag may karanasan na. Bakit hindi man lang kabado ang lalaking ito? Hindi ko sinasabing unang beses pa lang ng lalaki. Ang sinasabi ko, hindi ito ang unang beses niya. Sobra siyang halata. Bakit ganito? Dalaga naman akong hindi basta-basta pumapayag. Pero siya, hindi. Nalugi na talaga. Pagkatuyo ko ng buhok, nakita kong nakaupo si Feng Wanning sa sofa. Hindi naliligo at hindi rin nagsasalita. Hindi ka ba maliligo? Tinitigan niya ako nang hindi kumukurap. Bakit? Nandidiri ka ba sa akin dahil madumi ako? Natigilan ako sandali. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siya nainis. Wala naman. Huminga ng mabigat si Feng Wanning. Tiningnan ko siya. At naisip kong sabihin. Pag-usapan natin. Blankong tiningnan niya ako ni Feng Wanning. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa sarili. Ano ang pag-uusapan? Pag-usapan natin kung kailan ka matutulog. Matutulog na tayo ngayon. Ayos ba? Halatang hindi makapag-isip si Feng Wanning. Namumula lang ang mukha niya habang nakatingin sa akin. Parang may kumalabit sa kaluluwa niya. Hindi ba matutulog? Bakit kailangan pang maghalikan? Kagigising lang. Pero si Feng Wanning ay nasa panaginip pa rin. Pero sa lakas ng loob ko, nakapasok ako sa dibdib niya. Ang kakaibang haplos ay nagpahinto sa kanya sandali. Pagmulat niya ng mata, nakita niya agad ang malamig kong mga mata. Ano ang ginagawa mo? Namilog ang mukha niyang pulang-pula. Naisa na niyang magsabi ng paumanhin. Pero napigilan niya ito sa bibig. Ano bang ipagpaumanhin ko? Pamangkin ako ng pamilya Feng. Kailan pa ako nagsabi na hindi ako okay sa kanya? Si Achen ang asawa ko. Sa kanya, kahit ano ay tama at makatwiran para sa akin. Naisip ko rito. Direktang dumikit ang katawan ni Feng Wanning. Parang tinamaan ako sa gitna ng dibdib. Sa tingin ng babae. Sa tingin ko, alam ko na ang ibig sabihin. Magsasalita na lang ako ng pabarabara. Bukas na lang ng gabi. Namula si Feng Wanning. Binitawan niya ako. Tapos bumaba siya ng kama at pumunta sa banyo. Nanghina ang buong katawan ko. Kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang api. Para tingnan ang siklo ng obulasyon ng babae. Noong una, si Lolo Feng ang kusang lumapit sa akin. Para makipag-usap. At pauwiin ako at si Feng Wanning. Ang mga kondisyon na inilatag ni Lolo Feng ay hindi ko matanggihan. Maraming shares at ari-arian ang idinagdag. At 2 lang ang hiling niya sa akin. Una, tumulong at magsuportang mag-asawa. Gabayan si Feng Wanning na maging maayos. Para balang araw ay kaya niyang akuin ang mabigat na responsibilidad ng pamilyang Feng. Ikalawa, dapat agad na magkaanak ang tagapagmana ng pamilyang Feng. Kailangan niyang mabuntis agad. Nang lumabas si Feng Wanning mula sa banyo, naligo siya. Pagkakita niyang bihis na ako at tapos nang mag-ayos. Sabay kaming bumaba ng hagdan. Si Lolo Feng ay kumakain ng agahan sa dining room. At si Mang Zhao ay nakatayo sa gilid at nag-asikaso. Napahinto ang dalawa nang makita nila akong lumabas kasama si Feng Wanning. Nagkatinginan sina Lolo Feng at Mang Zhao. Wala bang nangyari sa kanila? Hindi man lang napansin ni Feng Wanning ang mga tingin ng dalawang matanda. Ipahanda mo sa akin ang agahan. Umupo siya ng parang siya pa ang may-ari ng lugar. Hilingin mo sa kasambahay na ipaghanda siya ng agahan. Ngumiti ako at bumati kay Lolo Feng. At umupo rin ako sa isang bakanteng pwesto. Achen, nakakuha ka ba ng maayos na tulog kagabi? Sakto lang po. Namula ng husto si Feng Wanning. Tiningnan ako ni Lolo Feng na parang may alam siya sa nangyari. Alam kong hindi ako nagsisinungaling.
Sinulyapan ni Lolo Feng si Feng Wanning. Nataranta si Feng Wanning sa tinitigan. Anong tinititigan mo sa akin ng maaga pa? Kasal na kami. Kasalukuyan na rin nasa iisang kama. Ano pang hindi ka pa satisfied? Mas nagiging masela na talaga ang matandang may edad. May ganoon na kagandang apo akong masunurin. Hindi pa rin sapat. Pagkatapos kong kumain ng agahan, papasok na ako sa trabaho. Gusto sanang bumalik ni Feng Wanning sa kwarto para matulog ulit. Magdamag siyang napagod kagabi. Sa totoo lang, hindi rin siya nakatulog ng maayos. Pinatigil siya ni Lolo Feng. Tumigil ka. Saan ka pupunta? Bumalik ka sa kwarto at matulog. Anong tulog-tulog pa? Pumunta ka na sa kumpanya at magtrabaho. Ano? Lolo, gusto ninyong magtrabaho ako sa kumpanya. Hindi po ba sinabi ninyong dati? Basta magstay lang ako sa bahay at magkaanak. Hindi na ako kailangang pumasok sa trabaho. Kaya mo bang mag-focus sa pagbubuntis? Bakit hindi? Kung kaya mo man o hindi, ikaw din ang nagsabi noon. Paano ko malalaman? Akala mo ba maluloko mo pa ako? Sinungaling ka, parang kulang pa ang pagiging tuso mo. Mang Zhao, kuhanin mo ang kutsilyo. Opo. Lolo, bakit po kayo kukuha ng kutsilyo? Siyempre, dahil hindi na siya mabubuhay. Ano pa ba ang magagawa ko? Lolo, hindi ba sinabi sa inyo ang kwento ng lobo? Noon, nag-aalala ako. Kung may aksidente man akong maharap, ikaw mag-isa ang mapag-iwan dito sa mundo at mahihirapan. Pero ngayon, hindi na ako nag-aalala. Si Yi Cheng ay isang mahusay at may puso at prinsipyo na lalaki. Kung talagang mawala man ako, siya ang bahala sa iyo. At mapapatakbo rin niya ng maayos ang Feng Corporation. Kaya ngayon, pwede na akong umalis ng panatag. Mang Zhao, dali, kunin mo ang pinakamatalas na. Opo. Aalis na ako at magiging alalay na lang, hindi ba pwede? Lugi na talaga ako. Sa araw may trabaho. Sa gabi may overtime pa. Nakakapagod na, umaga hanggang gabi. Kaya napilitan si Feng Wanning na sumama kay Lolo Feng papasok sa kumpanya. Simulan mo ako sa pinakaibaba. Maghanda kang magtagal ng 2 o 3 taon. Bawat departamento, doon ka magstay ng ilang buwan. Bilang isang manager, kung hindi mo alam ang mga operasyon sa baba, madaling magulo ka ng mga tao sa ilalim mo. Pagkatapos mag-out ni na Lolo Feng at Feng Wanning, pagdating sa bahay, nakita nilang nagmamadaling lumabas ang butler. Lolo, binibini. Sa wakas nakabalik na kayo. Ano nang nangyari kay Ginoo? Lumabas siya para sa business trip. Pabayaan niyo akong sabihin sa inyo. Nagulat ako ng husto. Nangunot ang noo ni Lolo Feng at tinitigan si Feng Wanning. Kapag tinitigan ng babae, lalo lang siyang napapaisip ng kung ano-ano. Bakit mo ba ako tinititigan ng ganyan? Bakit? Hindi ba pwedeng titigan kita ng ganito? Hindi mo ba alam ang laman ng isip mo? Kung may alam ako, hindi na kita tatanungin. Maging tapat ka nga. Noong gabi ba, hindi maganda ang ipinakita mo? Ano bang hindi ko na ipakita ng maayos? Ano pa ba? Siyempre, lumihis ka. Sino ang nagsabi niyan? Kailangan pa bang itanong iyan? Hindi ba halata na? Kung talagang maayos ang ipinakita mo, aalis ba si Yi Cheng para sa business trip? Lumabas siya para sa business trip dahil abala siya sa trabaho. Ano na kinalaman nito sa ipinakita ko ng maayos o hindi? Bakit si Yi Cheng hindi maaga at hindi rin late umalis para sa business trip, kundi pagkatapos mismo ng gabi ng kasal? Malinaw na ikaw ang hindi nagpakita ng maayos. Iniiwasan ka niya. Kung naging maayos ang ipinakita mo, hindi sana kayang iwan ni Yi Cheng ang bagong kasal niyang asawa at lumabas para sa business trip. Naranasan mo na rin ngayon ang usaping lalaki at babae. Ikaw ang mag-isip at tanungin ang sarili mo. Ngayon ba, kaya mong iwan si Yi Cheng at siya ang umalis para sa business trip? Natigilan si Feng Wanning sa tanong. Totoo ngang hindi ko kayang pakawalan. Wala akong nararamdaman para sa lalaking iyon. Pero hindi ko rin maikakaila. Noong gabi, sobrang saya ko. At si Yi Cheng na umalis para sa business trip, ay para umiwas sa ganyang sitwasyon sa pagitan naming dalawa. Nakita ni Lolo Feng na nagdududa si Feng Wanning. Sapat na yon para makontento na siya. Kailangan lang siyang bahagyang disiplinahin. Kung hindi, baka isipin pa niyang hindi siya mapigilan dahil sa charm niya. Pagkalipas ng 7 araw lang ako bumalik mula sa business trip. Nang makita niya akong biglang nakabalik, natulala si Feng Wanning sandali. Nang makita ni Lolo Feng na nakabalik ako, masayang nagtanong sa akin tungkol sa business trip. Maging maayos ba ang biyahe? Lahat ay naging maayos. Habang kumakain ako, sinasagot ko siya. Si Feng Wanning ay tahimik na kumakain. Habang abala kami ni Lolo Feng sa pag-uusap, natapos ng kumain si Feng Wanning, ibinaba ang chopsticks at tumayo ng walang sinabi. 1 linggo kang nawala dahil sa business trip. May konting lungkot si Wanning. Ikaw na ang magpabango ng loob niya. Kasi malungkot siya habang nasa biyahe ako. Hindi ba dapat masaya siya? Naiintindihan ko na. Sabi ni Lolo, ako raw ang magpabango ng loob niya. Sige, susuyuin ko na lang siya. Pagkatapos kong kumain, babalik ako sa kwarto. Nakaupo si Wanning sa sofa at naglalaro ng cellphone. Wala akong sinasabi. Naligo na ako.
Akala ko magsasalita siya sa akin pag uwi ko ni Wanning. 3 araw na ang business trip ko, pero ayaw pa rin niyang magsalita. Wala na ba siyang sasabihin sa akin? Kahit walang pagmamahal ang arranged marriage. Pero sobra na yata talaga itong walang lambing. Nakakalungkot talaga. Naligo na ako. Suot ko lang ang pajama ko at lumabas na ako. Narinig ni Wanning ang ingay. Nang iangat niya ang ulo niya, nakita niya ang eksenang iyon. Matutulog na ba kayo? Ano ang ibig mong sabihin yan? Anong tulog? Simpleng tulog lang. O tulad ng bagong kasal na pagtulog. Namula siya. Sandali siyang hindi nakaimik. Hindi ka ba matutulog? Matulog ka sa tabi ng asawa mo. Nakakahiya naman ako. Bakit hindi ka matulog? Matulog ka. Kailangang matulog. Huwag kang magkamali ng intindi. Matutulog lang akong kasama ka. Hindi dahil gusto kita o kung anuman. Kundi dahil gusto ni Lolo na magkaanak na kami. Ang daldal mo. Anong sabi mo? Kailan ko ba siya ginawang pantulong sa pagkaanak? Alam ko. Mas mabuti pa, parang fertile period mo ngayon. Alam ko rin. At hindi siya magagalit na itinuring mo siyang gamit sa pag-aanak. Ang bait din talaga niya, ha? Nang makita kong pabago-bago ang ekspresyon ng babae, tinanong ko. Bakit? Parang biglang bumalik sa kanya ang ulo ni Wanning at umiling. Wala naman. Matulog na tayo. Pagkahiga niya sa kama, medyo kinabahan si Wanning. Si Achen ang unang kumikilos tuwing gabi ng kasal. Pero kailangan ako ang unang kikilos ngayon. Kaya ko namang mauna, hindi ba? Pero nahihiya ako. At paano ba dapat magsimula? Una bang yakap o halik? Nakahiga ako sa kama at naghintay ng ilang sandali. Mukhang nahihiya na siya. Nahihiya rin ako. Sige na. Para sa final goal. Mukhang ngayong gabi, kailangan ko talagang ako ang mauna. May gusto sana akong sabihin. Pero hindi naman tayo ganoon kalapit. Kaya hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin. Kaya hindi na lang ako nagsasalita. Ibaba mo lang ang ulo mo at ayos na. Ilang araw pa lang sa klase. May mas maayos ng body clock si Wanning. Isang araw, noong nagising ako. Gising na siya. Nagkatinginan ang dalawa. Pagkatapos, sabay silang bumangon para maligo. Maligo muna bago bumaba para mag-almusal. Mukhang ang gising at presko ni Lolo. At si Wanning, halatang pagsakit ng katawan ang inabot. Bahagyang kinagat ang gilid ng labi niya. Itong tao, ilang araw nang maasim ang mukha. Kagabi lang pag-uwi ng asawa niya. Ngayon sobrang saya at kontento na. Hindi na niya maitatago. At hindi ko rin alam kung sino nga ba noon ang ayaw magpakasal. Ang bilis ng sampal, nakakaadik. Kung hindi lang ito sinabi sa harap ng asawa niya. Talagang gusto kong ipahiya siya. Sa ngayon, gusto ko siyang biruin ng ilang beses. Kumain na ng agahan. Sabay nang pumasok sa trabaho ang tatlo. Pumunta si Wanning at Lolo Feng sa kumpanya. Sa sasakyan, tinanong ni Lolo Feng si Wanning. Kagabi, si Icheng ba ay maayos na nakumbinsi ka? Namula agad ang mukha ni Wanning. Tiningnan niya si Lolo Feng at sinabing, Ano ba ang kinumbinsi niya sa akin? Hindi na ako bata. may halong pagtataka si Lolo Feng. Hindi naman siya nanligaw. Maliwanag na sinabi ni Icheng na aaluhin niya kayo. Bakit siya pa ang pinagagawa mong umamo sa akin? Lanan, Lolo, paano ba ang pagkakasabi ninyo? ano bang ibig sabihin niyan? Siyempre, diretsahan. Sinasabi kong umalis siya ng 1 linggo. Miss mo na ba siya? Malungkot ang loob mo. Hayaan mong kunwari ay sinusuyo ka niya. Sa sandaling ito, ang pilyang si Miss Feng ay na-shock hanggang langit. Lolo, paano po kayo makakapagsalita ng kung ano-ano? Kailan ko ba siya na-miss? Hiya ko tuloy ubos na ubos. Lolo, talagang nagpapainis kayo sa akin. Hindi mo ba siya nami-miss? Kung ganoon, bakit ka buong linggong pabalik-balik ang bunganga? Ano bang pakay mo? Para kang may utang na ilang daang bilyon, hindi pa rin maawa. Ano na naman yon? Namula si Wanning at nagitngit pero ayaw umamin. Ano na? Nainis ka? Nagtampo ka na? Lumingon si Wanning at tumingin sa bintana. Ayaw na talaga niyang magsalita. Noong tanghali, nagset siya ng lunch kasama ang top influencer ng kumpanya, si Xia Yueyu. Gusto niyang kausapin ito tungkol sa live selling. 3 taon na ang nakalipas, nakakuha siya ng isang campus drama na sumikat ng husto. Sa mga nakaraang taon, malaki rin ang kinita nito para sa kumpanya. Malinaw din sa akin na dahil sa posisyon niya. Kapag matagal nang kasama sa live selling, bababa ang presyo. Ang plano ko lang ay paminsan-minsan ay paglabasin siya. Para makakuha pa ng exposure ang iba pang mga artista. At makatulong din sa promotion ng Giant Enterprise. Unang beses kong makita ang totoong tao. Puti ang mahabang buhok niya, parang ang taas ng dating. Sa unang tingin pa lang, alam mong hindi madaling pakisamahan. Pagkatapos ng simpleng pagpapakilala at ilang kwentuhan. Habang kumakain ako, ipinaliwanag ko na ang intensyon ko. At ang mga detalyadong proseso. Ikaw na ang bahala makipag-usap sa manager ko. Natigilan ako sandali. Sinasabi ng labas na mainit ang ulo ni Xia Yueyu at mahirap kausap. Mahusay siyang pakisamahan. Bagamat wala pa siyang nagagawang pambihirang bagay. Ma-pride naman siya.
Kapag nag-init ang ulo, biglang babaligtad. Lagi siyang pinagpapasensyahan ng kumpanya. Marami na ring collaboration ang nasira dahil sa bigla niyang pagkairita. Akala ko, mauubos ko ang lahat ng pasensya ko ngayong araw. Hindi ko inakalang mabilis siyang pumayag. Mukhang hindi rin siya kasinlupit ng sabi-sabi. CJ, Ito ang signature dish dito. Tikman mo. habang nakatingin ako kay Shai Yueyu, naramdaman kong may kakaiba sa kanya. Pinapabango ba niya ang usapan para sa akin? Pero hindi naman ganoon ang dating niya. Hindi nagsalita si Shai Yueyu. Nagpatuloy siya sa pagkain habang nakayuko. Bahagyang namula ang mga pisngi niya. At hindi ko man lang napansin. Nang matapos kumain ang dalawa, lumabas ako ng silid kainan. Ichen, nandito ka rin pala para kumain. Lanan, binasag ni Feng Wanning ang tingin niya kay Yuyu. Malamig siyang nakatingin kay Yuyu. Naramdaman niya ang tingin ko. Nag-aalangan siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay umungol at umalis. Ewan ko kung saan na naman siya napikon. Sadyang ang ugali ng bata, pabago-bago talaga. Pagkatapos ng ilang simpleng salita, naghiwalay na kami ng landas. Habang paalis na, tinanong ako ni Yuyu. Close ka ba kay Lolo Feng? Tumango ako at nakangiting sinabi. Kinasal na kami ni Feng Wanning. Natigilan si Yuyu. Gulat na gulat siyang nakatingin sa akin. Bakit? Nakakagulat ba? Nakalikom din sa wakas si Yuyu. At kitang-kita ang paglayo sa ekspresyon niya. May pinagdadaanan ba si Jiang Chen? Kung hindi, bakit mo papakasalan ang isang spoiled brat na maraming bad publicity? Wala naman. Huwag kang mag-alala. Ayos na ayos si Jiang Chen ngayon. Kung ganon, bakit mo siya pinakasalan? Akala ko nag-aalala si Yuyu na may magyayaring masama kay Jiang Chen. Pero ngayon, mukhang hindi yon. Dahil syempre, nagmamahalan kami. Normal lang na mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, hindi ba? Walang makaka-question sa sagot na to. Nanatiling malamig ang mukha ni Yuyu at hindi na nagsalita. Sa mga sumunod naming lakad, hindi na talaga siya umimik pa. Pagkatapos ng trabaho, niyaya ni Nabai at ng kanyang mga kaibigan si Wanning na lumabas. Ilang sandali pa, nakaupo na si Wanning sa isang pwesto. Kadarating lang ni Wanning at naupo na siya. Sa tabi mismo ni Jiang Jiang. Sumandal si Jiang Jiang at bumulong sa tenga niya. Bakit ka nandito? Di ba umuwi na ang kuya ko galing business trip? Tiningnan ni Feng Wanning si Jiang Jiang ng malamig. Umungol siya at sinabi. Mas mabuti pang hindi na lang siya bumalik. Bumalik siya para lang makipagkita sa ibang babae, sa kung sino-sino. Nakakadismaya lang tingnan. Mas mabuti pang nasa business trip na lang siya lagi. Para hindi ko na siya nakikita at hindi na ako nainis. Nakita siya ni Jiang Jiang sa ganoong kalagayan. At nagtatakang tinanong. Bakit ang gulo mo? Anong paki mo? Ang dami mong pinakikialaman. Ikaw ba nakatira sa dagat? At saka, noong nag-aaral ka, hindi ka ba tinuruan ng teacher mo na respetuhin ang mga nakatatanda? Ganyan ba ang ugali mo sa mga nakatatanda? Natigilan si Jiang Jiang. Nakatatanda? Ate mo ako. Hindi ba ako nakatatanda? Nagulat si Jiang Jiang. At sasagot pa sana. Nagsalita si Liu Ruoyan. Anong pinagbulungan ninyong dalawa? Tiningnan din sila ng ibang kaibigan na may pagdududa. Nitong mga nakaraang araw, hindi na tama ang pakiramdam nilang dalawa. Kapag nagkikita, nagbubulungan palagi. Natila may tinatago sa kanila. Sasagot pa sana si Jiang Jiang. Itinuwid ni Feng Wanning ang likod niya at sinabi. Dinedisiplina ko siya. Natawa ang mga kaibigan niya sa sinabi niya. At nakangiting nagtanong. Paano mo siya dinedisiplina? Dinedisiplina ko siya na respetuhin ang mga nakatatanda. Kung gusto mong turuan siya, dapat igalang niya ang sinong nakatatanda. Nandito ba ang nakatatanda niya? Ako nga. Ako ang nakatatanda niya. Anong klaseng nakatatanda ka ba sa kanya? Ang kapal mo namang makinabang kay Jiang Jiang. Bilang hipag niya, ako ha. Jiang Jiang. Ganyan na nga lang, sinamantala mo pa siya. Hindi mo pa rin siya sinasaktan. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Jiang Jiang ay sobrang protective sa kuya niya? Napilitan pa akong magsalita para kay kuya. Gaano ba kagrabe yon? Si Wanning, naglakas loob pang ang samantalahin ang sobrang pabor ng kuya mo. Patay ka na. Naghihintay lang sila na magalit si Jiang Jiang. Pero nakita nilang nakaupo lang doon si Jiang Jiang, hindi gumagalaw. Kahit hindi naman kagandahan ang mukha niya. Ngiti ni Lulian, dahan-dahan nang naninigas sa mukha ng ilan. Si Wanning, nakataas ang baba. Nakangiting may pagmamataas na tumingin sa kanila. Kung lalabanan ako ni Jiang Jiang, uwi ako at isusumbong ko kay Jiang Chen. Nabinugbog niya ang nakatatanda niya. Lagot na talaga. Hindi kaya totoo ito. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Lulian sina Jiang Jiang at Wanning. Hindi naman kailanman naging sentro ng atensyon si Jiang Jiang. Ibig sabihin lang yan ngayon. Na totoo ang sinabi ni Wanning. Talagang hipag siya ni Jiang Jiang. Paano sila naging magkasama ni Kuya Jiang Chen? Isa siyang masipag na paangat. Isang lalaking ambisyoso at determinado. At isa namang napakayamang bata na puro pasikat lang.
Paano sila magkakatuluyan? Linawin ko lang, hindi kami magkasintahan. Kasal na kami. Natigilan ang lahat. Tinitigan si Wanning ng gulat na gulat. Sandali lang bago nila nakarecover. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kasal na pala agad si Kuya Jiang Cheng. Kung ang sabi ni Wanning ay, bakit kami hindi pwede? Pwede rin naman kami. Wala namang malaking problema. Yung arranged marriage lang na inayos ng pamilya sa pagitan ng mga nakatatanda. Napikon si Lulian. Kung pwede si Wanning, bakit ako hindi pwede? At ako rin. Pwede rin ako. May kakaiba ba sa akin kumpara sa mga pinapantasya nila kay Kuya Jiang Chen? Noon, hindi ko man lang naisip kung anong klase kami. Pero ngayon, kapag inisip nila ng mabuti, Maaga o huli, ikakasal din naman sila. Si Kuya Jiang Chen ay mature, maayos kumilos. may kaya at may kakayahan. At may samahan pa kami mula pagkabata. Mas okay pa kaysa sa pakasal sa isang di kilalang estranghero. O sa isang mayamang bata na hindi mo naman alam ang ugali. Kaya bakit hindi na lang kay Kuya Jiang Chen? Mula pagkabata, si Kuya Jiang Chen na ang nag-aalaga sa amin. Mabait siya sa amin. Kung ikakasal man talaga, siguradong aalagaan din niya kami gaya noong mga bata pa kami. Mabuti sa amin. Wala rin akong magawa ha. Wala akong alam ni isa noon. Kung maaga ko lang sana nalaman. Akala mo ba papayag sila? Kung maaga ko lang sana nalaman. Siguradong may gagawin akong paraan para sirain iyon. Hindi ko talaga hahayaang ang lalaking ito. Ang kapalaran ko, ha? Si Lulian at ang lahat ay sabay-sabay na napalunok. Totoong hindi bagay si Wanning kay Kuya Jiang Chen. Tinitigan ni Wanning ang mga taong ito, halatang panalo at medyo naiinis. Pinakasalan ko ang lalaking gusto rin nilang pakasalan. Pero saan ba ako kulang kumpara sa kanila? Iniisip ni Jiang Jiang na hindi ako bagay sa kuya niya at bahala na. Si Jiang Jiang, kuya siya talaga ng kuya. Akala niya, ang kuya niya ang pinakamahusay na lalaki sa buong mundo. Pero bakit pati sila, ang lakas ng loob sabihing hindi ako bagay kay Chen? Ako, si Feng Wanning, ay isang mayamang dalagang galing sa angkan ng mayaman. Kailangang maganda ang pagkatao. Kailangang maganda ang kakayahan. At kailangang maganda ang pinanggalingang pamilya. Isang target na hinahabol ng walang katapusang dami ng mayayamang binata. Ganun ba kalaki ang agwat? Ganyan sila. Naiinis na nga ako sa sarili ko. Anong kaartehan mo? Wala lang namang pagmamahalan, kasal lang. Kasal na walang pagmamahalan na ganyan. Gusto ko rin yan. Noon, hindi ko pa naisip na magpapakasal ako sa lalaking mas matanda sa akin. Pero kung si Acheng ang taong iyon, kaya ko. Talagang kaya ko. Ano bang alam ninyo? Akala nyo ba talaga, basta kasal lang ng mayaman na walang pagmamahalan? Kung wala talaga ang pagmamahal, kasal lang ng mayaman para sa pakinabang. Bakit hindi siya maghanap ng ibang mayamang dalaga? Hindi ba mas mayaman pa ang buong pamilya ko? At may edad at kakayahan bang katulad niya ang babaeng makakatapat niya? Ang isang lalaki na tulad ni Jiang Chen, kahit anong klaseng mapapangasawa ang hanapin, kayang hanapin. Bakit ako pa mismo? Hindi ba dahil gusto niya ako? At si Feng Wanning tuwang-tuwang nakatungala pa. Sa tingin niya naman, pinagnanasaan ko lang ang kabataan at kagwapuhan niya. Lahat sila nagulat. Sa puso nila, si Jiang Chen ang perpektong lalaki. Pero gusto niya pala si Feng Wanning na mukhang pasaway na batang naligaw. Nakasimangot lang si Jiang Jiang at walang sinabi. Tama rin naman ang sinabi ni Feng Wanning. Kung gusto talaga ni Kuya ng mapapangasawa, pumili na lang siya sa mga mayamang dalaga ng lungsod. Hindi ako nagmamayabang. Malakas ang kakayahan ni Kuya, may edad, matatag at maaasahan. Mula bata hanggang ngayon, siya ang tipo ng anak na laging gustong ipagmalaki ng mga magulang. At nitong mga taon na ito, nasa abroad lang si Kuya. Bihira nang umuuwi, hindi kaya tuluyan ng mapapahamak ang pader ng aming bahay. Sa dami ng babaeng babagay sa kanya, kahit isa hindi niya pinili. Pero si Feng Wanning ang napili niya. Hindi sila talaga bagay. Kung hindi pag-ibig, ano pa nga ba iyon? Pero kailan nga ba nagustuhan ni Kuya si Feng Wanning? Sa mga taong ito, halos lagi lang nasa abroad si Kuya. Bihira siyang umuuwi. Kapag umuuwi man, laging nagmamadali rin. Baka noong minsang nagkataong nagkita sila ni Feng Wanning. Napatitig siya rito ng isang tingin at na love at first sight agad. Tiningnan ni Jiang Jiang si Feng Wanning. Si Feng Wanning lang ang talagang kayang humarap ng diretsyo kay Kuya. At iyan ang itsura niya. Pagkatapos nun, ang tatlo pang ate ay nalublob sa alak sa sama ng loob. At buong puwersang binuhusan si Feng Wanning. Ni hindi napigilan ng mga nakaputing damit sa gilid. Habang si Jiang Jiang nanonood lang ng malamig. Hindi tumulong magbuhos pero hindi rin pumigil. Kung hindi lang bawal sa pagkakakilanlan. Matagal ko nang sinimulan ang pagbuhos sa iyo. Nang mag-alas 10. Sa wakas, nalasing si Feng Wanning. Sabi ni Liruyan kay Jiang Jiang. Puntahan mo at sanduin si Jiang Cheng. Ayaw ni Jiang Cheng na uminom kasama namin. Lalo nang si Feng Wanning lasing na.
Hayaan mo siyang makita ang kasalukuyang itsura ni Feng Wanning. Parang himalang putik na nakahandusay sa sofa. Nasaan na ang dating ganda at karisma ng isang dalaga? Sinasabi niya, tumawag talaga si Jiang Jiang sa akin. At pinapasundo si Feng Wanning sa akin. Nang buksan ko ang pinto ng private room, nakita ko si Feng Wanning na nakahiga sa sofa. Ang iba, kanya-kanya lang sa sariling trip. Ni hindi na pinansin siya. Talagang mga beshi sila. Nang makita ako ng iba, natigilan sila sandali. Matagal na rin na hindi nila ako nakita, sabi ni Liruyan. Akala nila, mas may dating ata ako kaysa dati. Hindi talaga bagay si Wanning sa mukhang ito ng isang kulay dilaw na mokong. Si Whitecoat ang unang beses kong nakita. Noon, sa bibig lang ni Jiang Jiang narinig. Hindi ko akalaing ganito pala siya ka-attractive. Medyo mabilis ang tibok ng puso ni Whitecoat. Nakatayo lang ako ng tahimik sa may pinto. Sinulyapan lang niya sila. Kumaway si Jiang Jiang ng pagbati. Kuya Jiang Cheng. Nandito ako para sunduin ka, Wanning. Tiningnan ni Jiang Jiang at tinanong. Binuhusan niyong lahat siya. Imposible, si Wanning lang ang uminom ng ganito kalasing na parang putik. Wala namang nangyari sa kanila. May ilang mukha ang bahagyang nagpakita ng guilt. Wala. Hindi naman talaga binuhusan yan si Wanning ng alak. Hinayaan lang niyang may iba na magbuhos sa kanya. Walang nagsalita ang iba. Lalo na si Liu Ruyan at si Xia Yuyu, halatang nangingislap ang mga mata. Nahiya sila ng husto. Lumingon sa paligid, tingin dito tingin doon, kung saan-saan. Basta huwag lang akong tingnan. Biglang naliwanagan ako. Hindi na nagtanong pa. Umupo sa tabi ni Wanning. Wanning, nandito ako para sunduin ka. Hindi gumalaw si Wanning. Ni isang salita wala. Talagang lasing na siya. Umuwi na tayo. Diretso kong binuhat ang babae. At nagpaalam sila ni na Jiang Jiang at Liu Ruyan bago umalis. Kinunutan ni Liu Ruyan ang noo. Talagang gusto ni Kuya Jiang Cheng si Wanning. Si Wanning, nalasing na ganito. Hindi nagalit si Kuya Jiang Cheng. Siya pa ang personal na sumundo sa kanya. Kung hindi ito pag-ibig, ano pa ba? Hindi nagsalita si Jiang Jiang. May gusto ba siya? Sa itsura ni Kuya. Mukhang hindi naman. Bagamat si Kuya mismo ang sumundo kay Wanning. Napakaamo rin ang tono niya. Pero sa tingin ko ni Kuya, wala akong nakitang sakit ng loob. Kung talagang mahal ni Kuya si Wanning, at nakita niyang nalasing si Wanning ng ganyan, siguradong mag-aalala at masasaktan siya. Pero hindi naman. Noong mga nakaraang taon ko, nakakita ako ng tunay na itsura ng taong umiibig. Kaya madali kong nasasabi kung sino ang totoo. May ibang dahilan sigurong kaya siya nagpakasal. Ang negosyo ng pamilya namin. Baka may totoong problema nga. Kaya para makuha ang tulong ng pamilya Feng, isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan. Hindi na pwede itong ganito, hindi na pwede pang magpatuloy. Inuwi ko si Wanning. Pinatuloy ng katulong na babae sa bahay. Dinala si Wanning pabalik sa silid. At pinakuluan muli ng yaya ang pampagising na sabaw. Nang makita ito ni Lolo Feng, nainis siya ng husto. Talagang hindi umaangat ang putik sa dingding. Humanap siya ng ganitong astig at maasikasong asawa. Hindi niya alam na sa bahay, kasama pala ng asawa niya. Sa halip, palabas siyang sumasama sa kung sino-sino. At lasing na lasing pa. Ako, si Feng Mouying, buong buhay ko. Kailan pa ba nagkaroon ng ganitong suwail na apo? Bakit mo siya sinundo? Hayaan mo na siyang mamatay sa labas. Lolo, nagkita si Wanning at mga kaibigan. Doon sa pagdiriwang ng bagong kasal. Pinainom siya ng mga kaibigan ng ilang baso pa. Normal lang naman iyon. Nakunutan ni Lolo Feng ang noo. Alam ko na nag-aalala si Lolo. Sa kalusugan ni Wanning, huwag po kayong mag-alala. Paggising ni Wanning bukas, hihikayatin ko siyang uminom ng mas kaunti sa susunod. Para hindi po kayo mag-alala sa bahay. Pinagmamasdan ako ni Lolo Feng. Ang lalaking pinili ko para kay Wanning. Talagang ang galing. Mature, gentle, at maalaga. Sana malaman ni Wanning na pahalagahan ito. Huwag na huwag siyang magpadalos-dalos. Sa lahat ng kabutihan ko, umalis na si Lolo Feng. Pinapunta ko ang isa sa mga katulong namin para tulungan si Wanning sa banyo at paliguan. Tinulungan na siya ng katulong na maligo at dinala siya pabalik sa kama. Tinitignan ko si Feng Wanning na wala pa ring malay. Mukhang sobra talaga ang nainom ni Wanning. Kung hindi, high-intensity workout na naman sana ngayong gabi. Buti na lang, makakatulog siya ng maayos mamaya. Kinabukasan, nagising si Wanning. Sumasakit ang ulo niya ng husto. Hinimas niya ang ulo at inikot ang tingin sa paligid. Ibig sabihin na ihatid siya pabalik sa bahay. Paano ba ako nakauwi? Si Jiang Jiang. Sina Liu Ruyan ang naghatid sa akin. Hindi maaari. Hindi sila ganyan kabait. Kagabi nga, parang gusto pa nila akong ibabad hanggang mamatay. Nasa tabi si Jiang Jiang, nakatingin ng malamig sa korona. Ang hindi pumipigil, parang kinukonsinti lang. Kaya imposibleng sila iyon. Kung ganoon, sino? Hindi naman siguro ako mismo ang nakauwi ng mag-isa, di ba? Iniunat niya ang kamay at pinunasan ang noo niya. Uminom ako ng sobra kagabi. Pero ni amoy alak wala.
May nagpaligo sa akin. Lumingon si Feng Wanning sa tabi niya. Noong sandaling tumingin siya, aga-agad, naisip ni Feng Wanning ang nangyari kagabi. Baka ako ang nagpaligo sa kanya. Biglang namula ang mukha niya. Aga-agad, tinanong ko lang siya ng mahinahon. Kung may hindi ba siyang nararamdaman. Bahagyang umiling si Feng Wanning, hindi nagsalita. Tapos tinanong ko ulit, masakit ba ang ulo mo? Tumango ng kaunti si Feng Wanning. May pampakalma sa kusina. Pinapakuha ko na sa kanila. Kagabi, nahulaan ko na. Napaggising ni Feng Wanning ngayong umaga. Baka sumakit ang ulo niya. Kaya pinapahanda ko na sa kusina ang pampakalma kanina pa. Para paggising ni Wanning, makakainom na siya agad. Hindi mahalaga kung ano ang pampakalma. Ang mahalaga ay kagabi. Sino talaga ang nagpaligo sa akin? Diretsyong tanong kagabi. Ikaw ba, Ajayang, ang nagpaligo sa akin? Medyo malabo yata. Kagabi, paano ako nakauwi? Tinawagan ako ni Jayang at sinabing lasing ka raw. Kaya ako ang sumundo sa'yo. Hindi naman ako siguro nagwala dahil sa alak kagabi, ano? Noon din naman, hindi ako umiinom ng ganyan karami. Diretsyong hindi na siya makatao. Hindi ko rin alam kung mahusay ba ang dating ko noong nalasing ako. Pero kung sasabihin ni Ajayang na nagwala ako kagabi, ano na lang ang ihaharap ko kay Ajayang? Pinili ni Feng Wanning na manahimik. Pagkatapos niyang inumin ang pampakalma. Sumama sa akin si Feng Wanning pababa para mag-agahan. Nang makapag-agahan na, bumalik ako sa kwarto para magpalit at maghanda pumasok sa trabaho. Hinila ako ni Feng Wanning sa isang tabi ni Mang Zhao at bumulong ng, Mang Zhao, hindi ako nagwala sa alak kagabi, ha? wala naman. Si ate, ang bait niya kagabi. Mabait. Mula ng 5-6 na taon ako. Wala nang gumagamit ng salitang iyon para ilarawan ako. Tumango si Mang Zhao na may ngiti. Ibinalik po iyon ni Lolo sa inyo. Nang gabing iyon, karga ako ni Lolo sa mga bisig niya. Sobrang tahimik at maamo. Nakakaawa. Tama na. Mang Zhao, wag na po ninyong sabihin. Nakakaawa. Ginagamit ba talaga ang salitang iyan para ilarawan ako? Palihim na natawa si Mang Zhao sa isip. Kapag masaya, Kuya Zhao. Kapag hindi masaya, Mang Zhao. Ang bilis talagang magbago ng mukha ni ate. Nakatitig si Feng Wanning nang hindi nasisiyahan kay Mang Zhao. Mang Zhao, pwede bang diretso ka magsalita at tumingin sa punto? Tapos ay nakakaawa pa rin. Grabe ka namang magyabang. Ngumiti si Mang Zhao at sinabing, ano naman ngayon? Ikaw ay asawa ng Young Master. Hindi ba tama lang nakaawaan siya kapag ginulo mo? Namilog ang mga pisngi ni Feng Wanning sa hiya. Tinitigan niya ito. Ang galing talaga magsalita ni Mang Zhao ngayon. Ganyan pa ang sinasabi niya. Ikaw, huwag kang basta nagsasalita. Agad na sumingit si Mang Zhao at nagsalita. Saan naman ako basta nagsalita? Ate, hindi mo ba alam? Kagabi, nang marinig ni Lolo na lasing ka. Sobrang kabado niya. Nagmadali siyang lumabas para sunduin ka. Tapos panay ang tapak niya. At pinaipitan niya ang kusina na magluto ng sabaw panggising. Sandali lang. Sino ang naglinis ng paligo ko kagabi? Siyempre, si Lolo. Sa totoo lang, Ang sabi ko ay totoo. Si Lolo talaga. Biglang namula ang mga pisngi ni Feng Wanning. totoo ba talaga siya? May gusto pa sana siyang sabihin. Pero narinig na lang niya si Mang Zhao na nagpatuloy. Pinatawag pa niya ang mga kasambahay sa bahay para paliguan ka. Pwede bang tapusin mo minsan ang sinasabi mo? Sino ba ang nagsasalita ng putol-putol? Nakakabigla at nakakakaba tuloy. Uminom ka na lang ng kaunti sa susunod. Hindi maganda sa katawan. Alam mo ba kung bakit ako uminom ng marami kagabi? Bakit? Sina Liu Ruyan at Shai Yu, sinisisi nila ako. Tapos si Jayang, hindi pa ako tinulungan sa tabi. Umiti ako at tinanong ko siya. Bakit nila ako sinisisi? Tumingin sa akin si Feng Wanning. Hindi ko alam kung totoo o nagkukunwari lang siya na di alam. Hindi siya nagsalita. Sa tingin ko, natawa lang siya ng kaunti sa itsura ko. CJ, hindi ka na nila sisisihin ulit. Napakunot ang noo ni Feng Wanning. Wala rin akong paliwanag. Tara na. Oras na para pumasok sa trabaho. Inipon ni Feng Wanning ang maliit niyang mukha. Sigurado akong sa nakaraang buhay, marami akong nagawang kasalanan. Kaya sa buhay na ito, maaga akong pumapasok sa trabaho at nagtitiis. Nandito ako para tulungan ang Young Master na pag-isipan ang tungkol sa sinabi lang ni Feng Wanning. Bakit kaya si Liu Ruyan at ang iba pa, kagabi, si Feng Wanning ang sinisi nila? Sa tingin ko, medyo alam ko na. Yung sinabi ni Feng Wanning na hindi siya tinulungan ni Jayang. Sapat na para sabihin si Jayang ang may masamang ginawa sa likod. Tinawagan ko si Jayang para pumunta sa kumpanya. Kuya, anong kailangan mo sa akin? Hindi ko gusto si Feng Wanning bilang hipag mo. Gusto mo ba, ipagpalit ko siya sa ibang hipag? Tanong ni Jayang. Pwede ba? Nakita kong bahagya siyang umiti. Pero hindi umabot sa mga mata ang ngiti niya. Ano sa tingin mo?
Ang husay talaga ni Jiang Jiang. Hindi na. Talagang maayos si Feng Wanning. Patuloy akong nakangiti habang nagsasalita. Dahil gusto mo siya. Pag-aralan mo siyang mabuti. Ano nang aalamin ko sa kanya? Nakita kong umisi siya ng malamig. Ano nang aralin? Pag-aralan mo siyang kumain, uminom, at mag-enjoy. Ang arogante at palalo niya. Matagal mo nang tapos mag-aral, pero parang trip mo pa rin maglaro. Bukas magsisimula ka ng pumasok sa kumpanya. Nagulat na tinitigan ako ni Jiang Jiang. Parang guguho na ang langit. Mas mabuti pang matutunan mo ng mag-manage ng kumpanya ng maaga. Kuya, sa tingin ko, bagay sa'yo ang kumpanya. Wala talaga akong malaking ambisyon. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik habang buhay. Bilang isang spoiled na anak ng mayaman. Hindi ko kailanman naisip na kailangan kong mamana ang kumpanya ng pamilya. Ang ari-arian at ang kumpanya. Pwede namang ibigay na lang din kay kuya. Basta bawat buwan. Bigyan niya lang ako ng kaunting baon, okay na. Kung ganoon, sa tingin mo ba? Ano, gusto mong makipagpalitan kay Feng Wanning? Ayoko. Sinasabi ko ito ng seryoso. Nakangiti pang ng asa. Talagang mabait si Jiang Jiang. Kuya, bakit ganyan ka sa pagpuri sa akin? Hindi na ako bata. Pero ang purihin ako ni kuya, sobra talagang saya. Masayang lumabas ng kumpanya si Jiang Jiang. Sinamahan palabas si Jiang Jiang. Nagpadala ulit ako ng mensahe. At nagchat si Liu Ruyan sa mga magulang niya ng relax lang. Maingat niyang tinanong ang kalagayan ng matatanda. Tapos natural lang niyang binanggit. Ang tungkol sa pagpasok ni Jiang Jiang sa kumpanya. Napabuntong hininga ang magkabilang panig na matatanda. Sa wakas, pinayagan nila silang magsimula ng sabay. Simple lang ang plano ko. Dahil pareho na silang papasok sa trabaho. Wala na silang panahon para isipin kung paano papapahirapan si Feng Wanning. Kaagad na ipinaalam sa mga matatanda ng magkabilang pamilya. Sina Liu Ruyan at Xia Yuyu ay tumutol. Pero walang awang pinauwi silang pareho ng mga magulang nila. Ang mabuting magkapatid mo, Wanning, ay pumasok na rin sa trabaho. Hindi ba kayo magkapalagayang loob? Sa hirap at ginhawa, sabay dapat. Kahit si Feng Wanning, siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Feng. Maaga o huli, kailangan din niyang pumasok sa trabaho. Pero si Jiang Jiang na mukhang maluho at walang inaalala, ang saya-saya pa rin maglaro. Pero hindi ko talaga maisip na papasok siya sa trabaho. Nagtanong ang dalawa sa group chat kay Jiang Jiang. Jiang Jiang, sobrang bait mo naman. Bakit parang ayaw mong pumasok sa trabaho? Kasunod si Xia Yuyu. Hindi kaya gusto mong agawin kay Jiang Chen ang mana? Ha, ang laki na ng loob mo. Parang naghahanap ng gulo. Ni hindi mo nga kayang talunin si Jiang Chen, ikaw pa kaya? At saka, kung gusto mong makipag-agawan ng mana kay Jiang Chen, hindi ka namin tutulungan. Tama, tutulungan pa namin si Jiang Chen. Nagkakantiyawan ang dalawa sa isa't isa. Biglang narinig ni Jiang Jiang na tumunog ang cellphone. Pagtingin sa mensahe, napadilat siya ng malaki. Ano ba itong mga plastic kong kapatid na ito? Wala naman akong sinabi. Nasa utak na nila agad ang isang malaking drama. Kailan ko ba sinabi na gusto kong agawan si kuya ng mana? Gusto ko pang ang mabuhay ng ilang taon. Muling kumalat ang chismis ni Xiu. Jiang Jiang, huwag kang mag-alala. Kung napahamak ka ni Jiang Chen, lagot siya sa amin. Kami na ang maglilibing sa kanya. Ang dami mo na palang kabarkada hanggang ngayon. Kami lang ang pwede mong pagkatiwalaan. Kung ganoon, salamat talaga sa inyo ha. Nag-post si Wanning. Sa narinig ko sa inyo, mukhang nakakatakot si Jiang Chen. Nagpaliwanag si Liu Ruyan para kay Jiang Chen. Ha, paano? Si Kuya Jiang Chen ang pinakamabait at gwapong lalaki sa buong mundo. Wanning, siguraduhin mong protektahan mo ang sarili mo. Naguluhan si Wanning. Kailangan ko ba siyang katakutan? Ano, kaya ba niya akong kainin? Nag-spam ang iba sa group ng sunod-sunod na ellipsis. Mas lalo pang naguluhan si Wanning. Ano bang trip ninyo? Bakit puro ganyan ang mga simbolong pinapadala ninyo? Sandaling natahimik ang group chat. Sa huli, si Liu Ruyan pa rin ang di nakatiis at siya ang unang nagsalita. Ha? Kumain na ba si Wanning? Tinitigan ni Wanning ang mensaheng ito. Kumain ng ano? Kumain na ako ng agahan pero hindi pa tanghalian. Bakit mo naman ako yayayain sa tanghalian? Hindi kaya gusto ko lang kayong sabihin. Nasa trabaho na ngayon si Mrs. Abala siya sa trabaho, grabe. Kung gusto mo akong yayain sa tanghalian, magpa-reserve ka ng maaga ha. Nag-spam na naman ang iba ng ellipsis. Naguluhan lalo si Wanning. Ano ba talaga ang nangyayari sa inyo? Sabi mo, Nanatiling tahimik si Liu Ruyan. ang tinatanong ay kung kinain ka na ba ni Kuya Jiang Chen. Ngayon, si Wanning naman ang nag-spam ng ellipsis sa group. Pagkatapos niyang magpadala na nahimik siya, namula siya ng todo. Bakit ang kapal naman ng mukha ng mga taong ito? Ano bang klaseng tanong iyan, hindi pa ba napapahiya? Ang pribadong bagay naming mag-asawa. Sila pa ba ang dapat magtanong yan? Bumuelta si Bai at nagtanong. Ano bang ibig mong sabihin? Kumain ka na ba o hindi pa? Nainis si Wanning.
Anong pakialam mo? Nakatira ka ba sa tabing dagat? Ang dami mong pakialam. O ay, nagtatanong lang ako ng basta-basta. Bakit ka naman ganyan makatingin? Mukhang hindi ka pa kumakain ha. At saka, paano mo nalaman na may villa ako sa tabing dagat? Naalala ni Bai ang lalaking nakita niya kagabi. Si Jiang Chen, iyong super gwapong tipo na cool pa rin kahit hindi gumagawa ng extra. Halos matulo na nga ang laway ko kagabi. Kung hindi lang naunahan ni Wanning na sumagot, baka nagpakapal na ako ng mukha at humingi ng contact info. Tapos sinubukan ko pa siyang ligawan ng pailalim. Base sa ugali ni Wanning, paano kaya kung napag-alaman niya ito, parang ganito rin ang reaksyon? Siguro wala pa namang nangyayari. Pero normal lang din iyon. Sa isang marriage of convenience, wala namang tunay na damdamin sa simula. Kailangan muna ng panahon para magkakilala bago mabuo ang relasyon. Naku, maraming nakatingin. Si Jiang ay isa lang sa kanila. Sa mundong ito, nagpakasal ang mag-asawa dahil sa kasunduan para sa interes ng pamilya. Sa labas, nag-aarte silang mag-asawa na mailambingan. Pero sa bahay, ni minsan hindi pa sila nagkaroon ng tunay na halik. Nang makita na hindi sumagot si Wanning, kumulot ang noo ni Jiang. Kasal na kayo, pero wala pa ring nangyayari. Siguradong hindi si kuya ang may problema. Tiyak na si Wanning ang may problema. Hindi maayos ang loob ni Feng Wanning. Pero matigas ang mga pamamaraan ni Lolo Feng. Ayaw niyang makipagtulog sa kuya Jiang Chen. Talagang kahihiyan ito. Itong si Feng Wanning ang loka-loka. Nagagawa pa niyang lapastanganin ang kuya ko ng ganito. Gustong tumulong ni Jiang para sa kuya niya. Pero hindi ko pwedeng pilitin si Feng Wanning. Nagawin ang ganyang bagay kasama ang sariling kuya niya. Ang taas ng hiya. Matagal nang iniisip ni Jiang. May naisip na siya. Padalhan mo ako ng mensahe at yayain mo akong kumain mamayang gabi. Pumayag ako. Pagkatapos ng trabaho mamayang gabi, dumiretso ako sa restaurant na pinili ni Jiang. Akala ko kaming dalawa lang ni Jiang. Hindi ko inakalang may iba pa palang kasama. Si Leon Shu, anak ng pamilya Li. Kaeskwela ko siya. Magkaklase kami mula elementarya hanggang high school. Medyo close kami. Lumapit ako at umupo. Ngumiti si Leon Shu at bumati. Jiang Cheng, ang tagal nating hindi nagkita. Ngumiti akong sumagot. Lanan, ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na nitong mga nakaraang araw? Ihain na ang mga pagkain. Kumain tayo habang nag-uusap. Pareho na kaming nagtatrabaho ni Leon Shu. Mula man noong estudyante pa kami, o sa mundo ng negosyo. May pinagsasaluhan kaming usapan ang dalawa. Kaya hindi naman awkward ang paligid. Nakita ni Jiang na masaya akong kausap si Leon Shu. Kaya kumuha siya ng phone at nag-picture-picture. Nang marinig ko ang tunog ng pag-picture, tiningnan ko siya ng masama. Nag-selfie lang ako. Kaya hindi ko na siya pinansin. At ipinagpatuloy ko ang pag-uusap kay Leon Shu. Si Jiang naman pabalik-balik sa gilid ng daan. At kumuha pa ng dalawang paboritong picture para sa social media. Tapos nilagyan pa niya ng text at kinuhanan kaming magkasama ni kuya habang kumakain. May dagdag pang masayang emoji. Bagamat magkasama kaming kumakain ni kuya sa kuha. Pero ang larawan ay eksena namin ni Leon Shu habang nag-uusap. Sa larawan, nakangiti ng may bahid ng hiya si Leon Shu na mukhang banayad at gwapo. Si Leon Shu ay nakangiting tumitingin sa akin ng buong lambing. Ang mga hindi nakakaalam ng buong kwento, titingin sa larawan. At iisipin pang magnobyo kami. Ipinost yun ni Jiang sa social media. Ang tanging makakakita ay si Feng Wanning. Para ipakita ko naman kay Wanning kung paano manalo ang kuya ko sa mga kalaban. Gusto kong ipaalam kay Wanning na maraming humahabol sa kuya ko. Si Feng Wanning, ano ba siya kumpara doon? Kailangan kong bigyan si Wanning ng konting selos. Pagka-uwi ni Feng Wanning galing trabaho, sinabihan ako ni Mang Zhao na may lakad si Maam at hindi siya uwi para kumain sa gabi. Medyo wala sa sarili si Feng Wanning. Ganun ba siya kabisi? Ilang araw pa lang mula nang ikasal kami. Tapos may biyahe na naman siya. At sa gabi, hindi pa siya umuwi para kumain. Pati si Lolo, hindi siya kasing busy ng general manager ng grupo. Ngayong gabi rin may lakad si Lolo. Kaya ako lang mag-isa ang nasa bahay ngayon. Umupo si Feng Wanning sa sofa, habang naglalaro ng phone at naghihintay na maihain ang pagkain. Bored na bored niyang bino-browse ang social media. Tapos nakita niya ang post ni Jiang sa social media, na parang nakahiga lang siya ng pabaya sa sofa. Bigla siyang umupo ng tuwid. Si Leon Shu, kilala ko siya. Pero hindi kami close. Halos wala kaming naging usapan noon. Dahil magkaiba ang negosyo ng dalawang pamilya. Pero pareho kaming nasa mayamang mundo. Kaya minsan nakikita kami sa pribado. Minsan ko na ring binati siya ng malayo. Nang makita ko ang larawang ito, mukhang maayos ang relasyon ng dalawa. Kasamang kumain ng dalagang bata pa. Ito ba ang sabi niyang kabayaran? Napaangat ang kilay ni Feng Wanning. Biglang parang siya pa ang naagrabyado. Nagpadala siya ng mensahe kay Jiang. Ikaw at si kuya mo sabay kayong kumain. Nabasa ni Jiang ang mensaheng ipinadala ni Feng Wanning. Nangiti siya ng may pagmamayabang.
Nahuli ang isda. Sumagot si Jiang Jiang. Engan. Muling nagtanong si Feng Wanning. Kasama ba si Leon Shu? Muling napaisip si Jiang Jiang. Tinitigan ni Feng Wanning ang dalawang pahiwatig sa sagot ni Jiang Jiang. Lalo siyang hindi natuwa. Ano ang kabutihan niya? Mabait lang ba siya? Hindi ba pwedeng magsalita pa siya ng kaunti? Walang magawa si Feng Wanning. Kaya nagpatuloy siyang magtanong. Kilala ba ng kuya mo si Leon Shu? Kilala nga. Magkaklase sila ng kuya ko mula elementarya hanggang high school. Hindi na malaya ni Feng Wanning na napakunot siya ng noo. Magkaklase. Nakilala ni Jiang Jiang si Leon Shu nang nagkataon. Masaya talaga ang kuya ko. Pero wag kang magkakamali ng intindi. Magkaklase lang talaga sila ni Leon Shu. Bagamat may mga bulong-bulungan noong nag-aaral pa sila. Pero lumipas na iyon. Napulot ni Feng Wanning ang dalawang salita. Bulong-bulungan. Mabilis sumagot si Jiang Jiang. Noon, kumalat pa iyon sa buong school. Sila raw ay para bang gawang langit na Perez. Matagal na rin iyon. Lalong hindi natuwa si Feng Wanning. Binuksan pa niya ang larawan. Habang nakikita niyang ang dalawang maganda at guwapo ay nakatingin sa isa't isa. Nakangiti ang mga labi. Ang ganda ng vibe talaga. At bagay na bagay din sila. Nang hindi sumagot si Feng Wanning, natuwa si Jiang Jiang sa sarili niya. Nangangaig siya sa saya. Siguradong nagsiselos na si Feng Wanning. Masayang-masaya akong nakausap si Leon Shu. Pagkatapos kumain, nagyaya na naman siya ng iba pa naming kaklase na lumabas para mag-enjoy. Pagkatapos kong graduate ng high school, umalis na ako ng bansa. Sa mga nakaraang taon, nasa abroad ako palagi. Kaya hindi na ako masyadong nakipag-ugnayan sa mga kaklase ko sa bansa. Samantalang siya, dito lang sa bansa nag-aral at nagtrabaho. Kaya maayos pa rin ang pakikipagrelasyon niya sa mga dati naming kaklase. Nang dumating sila, tuwang-tuwa rin sila nang makita akong nandito. At curious din sila sa naging takbo ng buhay ko matapos magtapos. Pinapaligiran nila ako at tinatanong tungkol sa mga nangyari sa trabaho at sa pag-ibig ko nitong mga taon. Umiti akong sumagot. Noong nasa abroad pa ako. Ako ang humawak sa negosyo ng pamilya namin sa ibang bansa. Ngayon nakabalik na ako. Sa ngayon, pinamamahalaan ko ang entertainment company sa ilalim ng aming angkan. At saka, nakasal na ako. May marriage certificate na kami. Ang kasal ay kasalukuyang pinaghahandaan pa. Ang mga kaklase ko ay nagkatinginan sa akin na may halong pagtataka. Ikaw ay kasal na. Umiti akong tumango. Biglang naging kakaiba ang mga ekspresyon ng mga kaklase. Si Jian Chen at si Leon Shu. Maganda ang tingin sa isa't isa. Magandang pamilya. At magaling din sa pag-aaral. Noon, akala ng lahat. Sila na ang magkakatuluyan hanggang dulo. Pagkarinig ni Leon Shu na kasal na ako, nag-iba ang tingin niya sa akin. Na parang may pagtataka. Ang bilis ninyong nagkares. Sino naman ang napangasawa mo? Parang ang gusto niyang sabihin. Ang asawa ko ay apelyidong Feng. Feng Wanning. Wanning. Medyo pamilyar ang pangalang ito ah. Agad na naalala ni Leon Shu ang identidad niya. Wanning, anak ng pamilyang Feng. Nakangiti akong nagpaliwanag sa kanila. Ang prinsesa ng Wanfan Hotel. Sa Jinghu sila ipinanganak. Wanfan Hotel. Isa yan sa mga 5 bituin na kilalang hotel chain sa buong mundo. Kalat ang mga negosyo nila sa buong mundo. Hindi ko akalaing ikinasal na pala si Jiang Chen at si Wanning. Pero kung isipin, kahit hindi kasing laki ng Feng ang Jiang, pero hindi rin naman gaanong nalalayo. Pwede nang sabihin swak na pantay ang dalawang pamilya. Bumati sa akin ng sunod-sunod ang mga kaklase ko. Nakangiti akong tumanggap. At inanyayahan ko rin silang dumalo sa kasal balang araw. Hanggang alas 11 ng gabi bago naghiwa-hiwalay ang lahat. Dahil kinabukasan may pasok pa ako. Ako ang huling umalis. Inihatid ako ni Leon Shu hanggang sa pinto. Nakainom ako kaya hindi ako pwedeng magmaneho. Kaya sa may pinto na lang ako naghintay ng masasakyan. Sa huli, hindi na talaga niya napigilan at tinanong ako. Bakit bigla akong nagpakasal kay Wanning? Hindi niya talaga yon mawari. Matagal na akong nasa lungsod ng Si. Ang pamilyang Feng at ang pamilyang Jiang ay parehong kabilang sa mga respetadong angkan sa social circle. Kaya bawat galaw ay talagang binabantayan. Wala akong narinig na kahit anong chismis na magpapakasal ang dalawang pamilya. Ang biglaan talaga. Akala ko wala pang girlfriend si Jiang Chen. Gamit ko pa rin ang lumang sagot na hindi ko pinapansin. Dahil gusto ko siya. Gusto mo siya? Pareho kaming walang sinasabi. Hindi nagtagal, dumating na siya. Pagkatapos kong magpaalam sa kanya, umalis na ako. Nang alas 12, nakauwi na ako at nasa kwarto ko. Nakita kong nakaupo pa rin si Wanning sa sofa at naglalaro ng cellphone. Kaya tinanong ko siya, bakit hindi ka pa natutulog? Tiningnan lang ako ni Wanning at hindi nagsalita. Pinagkamalan niya akong may iba. Hindi magulo ang buhok ko. Hindi rin magulo ang damit ko. Wala rin kahit anong kalat o kakaibang baka sa leg ko. Hintayin mo lang ako. Biglang namula ang mukha ni Wanning. Galit at nahihiyang sigaw niya ay umalingaw-ngaw. Sino ba ang hinihintay mo? Naglalaro lang ako ng cellphone. Nakangiti akong nagtanong pabalik. Habang naglalaro ng cellphone. Habang hinihintay ako. Sabi ko na nga eh. Hindi kita hinihintay.
Sa susunod, hanggat maaari umuwi ka ng mas maaga. Para hindi ka na maghintay ng sobra. Ang lalaking si Jiang Chen, bingi ba sa mga sinasabi ko? Sabi ko nang ang hindi kita hinihintay. Hindi kita hinihintay. Pwede bang huwag kang mag-isip ng sobra? Ginagawa mo tuloy akong parang asawang matyagang naghihintay sa pag-uwi ng mister. Naisa nang magsalita pa ni Wanning. Para makabawi man lang sa hiya niya. Pero pumasok na ako sa banyo para maligo. Nanginig sa inis si Wanning. Bahala na. Hintayin na lang natin siyang makaligo tapos saka tayo lumaban. Talagang naglalaro lang ako ng cellphone. Pagkaligo ko, dumiretso na agad ako sa kama. Pagod na pagod ako. Maghapong nagtrabaho. Tapos sa gabi, kailangan pang mag-ipon ng lakas para makipag-usap at uminom kasama ang mga kaklase. Sobra na talaga ang pagod ko ngayon. Nang gusto ko nang matulog. Naghahanap sana ng pagkakataon ng babae para magpaliwanag. Pero nakita niyang pumikit na ako. Hindi niya naiwasang mainis sa dibdib. Kaya natulog na lang siya. Hindi ba kahit isang salita ay ayaw mo man lang sabihin sa akin? Nabasa niya ang maliliit na emosyon ng babae. Hindi ko na malaya na napaangat ko ang labi ko at napangiti. Inilahad ko ang kamay ko at niyakap ang babae sa dibdib ko. Saan pa ba may emosyon ang babae? Ang natira na lang ay kaunting hiya. Isang magdamag na gutom. Medyo kumalma rin ang loob ni Wanning. Kinabukasan. Sa unang araw ng trabaho, dumating si Jiang Jiang sa opisina ko. Nandito siya para kumustahin ang sitwasyon. Tiningnan ako ni Jiang Jiang na may bahagyang pag-aalala. Kagabi pa kasi ako hindi nakatulog ng maayos. O nakita ni Wanning na nagkaroon ng away sa friend circle ko at ng kuya ko. Nag-aalalang nagtanong siya. Kuya, bakit parang ang bigat ng mukha mo? Mahina kong sabi. Kagabi pa ako walang tulog. Nakatulog ako bandang alas 3 ng madaling araw. Tapos alas 7 ng umaga, gising na agad ako. Normal bang makatulog ng maayos kung ganyan? Natigilan si Jiang Jiang. Dahil ba nag-away sila ni Wanning kaya hindi siya nakatulog? O may ginawa siyang iba kaya siya napuyat? Pero nang tignan niya ng mabuti at inusisa pa, wala namang kahit anong kahina-hinalang bakas. Ibig sabihin, wala talagang nangyari sa dalawa. Napakatibay ni Wanning. Wala man lang kahit kaunting pakiramdam na may problema. Hindi rin naman dahil masama si Wanning, kundi kasi sobrang gwapo ni Kuya. Kasal na ang dalawa, pero hindi pa rin hinahayaang lumapit si Kuya. Sobrang hirap siguro ng loob niya. Talagang ang sama ng ugali ni Wanning. Naisip ko si Jiang Jiang at hindi ko na napigilan ang sarili ko. Paglingon niya, galit na umalis siya. Jiang Jiang, ano bang problema mo? Hindi niya ako sinagot. Dire-diretso siyang nagmaneho mula sa parking area papunta sa main office ng Feng Corporation. Pagdating niya sa lobby, hindi niya alam kung saang palapag ang opisina ni Wanning. Kaya tinawagan niya agad si Wanning. Pagkaabot ng tawag, galit na sabi ni Jiang Jiang. Wanning, nasa lobby ako ng kumpanya mo. Lumabas ka ngayon din at sumunod ka sa akin. Sabihin mo na. Hindi pa nakakasagot si Wanning, binaba na ni Jiang Jiang ang tawag. Tinitigan ni Wanning ang naputol na tawag, mukhang bugnot na bugnot. Pagdating niya sa unang palapag, nakita niya si Jiang Jiang na nakatayo roon, halatang galit. Lumapit siya at nagtanong. Jiang Jiang, ano ba ang problema mo? Nangagat ang labi si Jiang Jiang at tinitigan si Wanning. Wanning, paano mo nagagawa to? Napatid si Wanning at muntik ng madapa sa sahig. May kumislap na apoy sa mga mata niya. Jiang Jiang, anong klaseng kabaliwan na naman yan? Buhat na buhat si Wanning mula sa sahig. Ito ang unang beses na may naglakas loob na itulak ako. Kung hindi lang dahil matagal ko ng kaibigan si Jiang Jiang. At kapatid ko pa siya. Matagal ko na sana siyang pinatalsik. Dahil nasaktan ni Wanning ang damdamin niya, nagpatuloy siyang magtanong. Ano ba talagang kabaliwan ang pinagsasasabi mo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Nainis na sagot ni Jiang Jiang. Wanning, ikaw na lokang to. Ano nang ginawa mo sa kuya ko? Hindi mo ba alam ang limit mo? Lalong naguluhan si Wanning. Ano bang ginawa ko sa kuya mo? Wala naman akong ginawa. Kung ano lang dapat gawin ng mag-asawa. Pero kagabi, si Acheng talaga ay ayaw. Ang tigas ng ulo ko. Baka sinabi na ni Acheng kay Jiang Jiang ang tungkol dito. Kaya pumunta si Jiang Jiang para singilin ako. Medyo kinabahan si Wanning. Totoo, siya ang may mali. Kinabahan si Wanning at napasinghap. Ano nang gusto mong gawin ko? Hindi ko rin sinadya kagabi. Dala lang talaga ng inis, di ko na napigilan ang sarili ko. Ano bang gusto ko? Gusto kitang kalagkarin. Ang kuya ko ang prinsipe na tanging nasa puso ko. Walang pwedeng manghimasok. Siya. Natigilan ng kaunti si Wanning. Sobrang laki ng kasalanan ko. Napakagatlabi si Jiang Jiang habang nakatitig kay Wanning. Gusto ko talagang lapitan at suntukin siya. Pero nang makita ang mukhang nagdududa ni Wanning, bigla siyang nawalan ng gana. Ikaw, sumama ka sa akin. Pagkasabi noon, umalis siya at lumabas sa main door ng Feng Group. Tahimik na sumunod si Wanning. Dinala siya ni Jiang Jiang sa isang liblib na sulok sa labas. Tinitigan siya ni Jiang Jiang. Sabihin mo nga, kailan mo balak makipaghiwalay sa kuya ko? Natigilan si Wanning. Nagtatakang tumingin kay Jiang Jiang. Makipaghiwalay. Nainis na sabi ni Jiang Jiang.
Hindi makikipaghiwalay. Gusto mo bang habang buhay mong pagdusahin ang kuya ko? Dito at gulat si Wanning. Hindi mo nga matutulan si Lolo Feng. Kaya sa akin mo ibinubuhos ang inis mo. Mas lalo pang naguluhan si Wanning. Hindi ko ibinubuhos ang inis ko sa kuya mo ah. At saka ano bang kinalaman ni Lolo Feng dito? Bakit walang kinalaman si Lolo Feng? Si Lolo Feng ang pumilit sa inyo ni Ann na magpakasal. Alam kong ayaw mo naman talaga. Ang ganyan mo ngayon kay Cheng ay para lang gantihan si Lolo Feng. Pinutol ni Wanning si Jiang Jiang. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang kinalaman ng mga ginagawa ko sa lolo ko? At hindi ko naman sinasaktan ang lolo ko. Totoong mali ako kagabi. Ngayon, si Jiang Jiang na ang nagsimulang magduda. Yung nangyari kagabi. Pero hindi rin naman pwedeng ako lang ang sisihin. Kasalanan ko lang ba talaga ito? Wala bang kasalanan ang kuya mo? Ano bang kasalanan ng kuya ko? Nabigyan ng bahid ng sama ng loob ang boses ni Wanning. Ang kuya mo bilang asawang may asawa na. Nakipaglaro pa sa isang dalagang kaklase hanggang sa napakahating gabi bago umuwi. Hindi ba yun mali? Biglang kumalma si Jiang Jiang. Napagtanto niyang ang sinasabi niya ni Wanning ay hindi pala iisang pangyayari. Kaya pala kagabi, nag-away kayo ni I Cheng dahil kay Lin Yunshu. Ganito mo pala sinabi sa kuya mo. Wala naman akong sinabi. Napangiti ng walang laban si Wanning. Kung ganoon, bakit ka biglang nagalit ngayon? Baka nagsalita ng pahinahon si Jiang Jiang. Makipaghiwalay ka na sa kuya ko. Mas lalong walang masabi si Wanning. Hindi ba tayo lang ang may malinaw na usapan dito? Kung sasabihin ko mang kaya, hindi ako makikipagpakasal sa kuya mo. At hindi rin ako babaeng itinuturing ang kasal na laro lang. Umismid si Jiang Jiang. Parang ang taas ng tingin mo sa sarili mo, parang napakaresponsable mong babae. Ako naman talaga ay. Halos maubusan na ng pasensya si Jiang Jiang sa inis niya. Nagpatuloy si Wanning. Jayang, hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang nagawa ko? Nakailangan mo akong paghiwalayin sa kuya mo. Hindi niya yon maintindihan. Noong una nga ako ang pinakasalan niya. Bagaman hindi sang-ayon si Jiang Jiang. Hindi rin naman siya ganoon katinding tumutol. Ngayon, matigas pa siyang humihiling na hiwalayan niya ako. Ano ba ang ginawa mo? May alam ka sa loob mo. Nainis si Jiang Jiang nang marinig niya yon. At naghihintay ng palaban si Wanning. Napasuray ng paatras si Wanning sa gulat. Wala naman akong ginawa. Kailangan ko pa bang magpaliwanag ng malinaw? Ngayong nagpakasal ka na sa akin, Chen. Dapat magtiis ka na hanggang dulo. Gampanan mo ang lahat ng responsibilidad at tungkulin ng isang asawa. Kung talagang labis mo akong kinainisan, Chen. Noong una pa lang, dapat nagmatigas ka ng huwag pakasal. Pero ikinasal ka na. Tapos ituturing mo pa ang kuya ko na parang salamin na hindi mo pinapansin ni hinahawakan. Alam mo ba na sa lalaki tulad ng kuya ko? Napakalaking insulto at sakit niyan. Napatitig ng walang masabi si Feng Wanning kay Jiang Jiang. Hindi pinapansin ni hinahawakan. Ay, Salsal. Kung ganyan, magdiborsyo na lang kayo ng kuya ko. Huwag mo nang ipahamak ang kuya ko. Tanong ni Feng Wanning. Sandali. Sino nagsabi sa iyo niyan? Hindi ko siya pinapansin ni kinakausap. Sabihin ko sa iyo, araw-araw ko siyang nakakasalubong. Minsan sa isang gabi, ilang beses pa nga. Kaya medyo awkward ang tinginan ng dalawa. Lalong namumula ang mukha ni Feng Wanning. Tinitigan siya ni Jiang Jiang at namula rin ng bahagya. Talaga? Anong tunay at peke? Akala mo ba niloloko kita? Nagkaproblema si Jiang Jiang sa pagsasalita. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa group chat? Baka napahiyang ako. Walang imik na sabi ni Feng Wanning. Iniisip mo bang gusto kong magpasikat saan man ako magpunta? Natutulog lang kami ng kuya mo. Sa tingin mo ba wala akong dignidad? Hindi naman sa ganoon. Ang kuya kong iginagalang ko ng husto ay nasagpang rin pala ng mataray at pasaway na best friend mo. Nagtaka si Jiang Jiang at nagtanong. Noong nakaraang gabi, kasama mo ang kuya ko. Ano ang nangyari? Biglang kinabahan si Feng Wanning at hindi na naglakas loob tumingin kay Jiang Jiang. Wala iyon. Sabihin mo ang totoo. Mukhang may problema nga si Feng Wanning. Mahigpit na tinanong siya ni Jiang Jiang. Nag-alinlangan si Feng Wanning bago sumagot. Ibig kong sabihin, kagabi hindi gusto ng kuya mo. Pinilit ko siya. Lalong humina ang boses niya. At ang huling ilang salita ay halos bulong na lang. Hindi pa maintindihan ni Jiang Jiang. Kung ano iyon. Makalipas ang ilang segundo lang saka siya nakariyak. Naggitngit ang mga ngipin at tumitig kay Feng Wanning. Lumiko si Feng Wanning at tumakbo. Sumunod ang boses mula sa hangin. Hindi mo ba alam na kasiyahan iyan ng mag-asawa? Ganyan na ba talaga ngayon ang trip ninyong lahat? Pagbalik ni Jiang Jiang sa kumpanya, sinabi niya sa akin. Kuya, kung may ginawang masama sa iyo si Feng Wanning, o may ginawa siyang hindi patas sa iyo, sabihin mo sa akin. Ako ang sasaway sa kanya. Ngiting tango ko. Sabihin ko na lang sa iyo kapag dumating na ang panahon. Pero, mabait naman siya sa akin. Pilit na nga ang kuya mo, sinasabi mo pang mabait siya. Baka ako talaga ang hindi nakakaintindi. Talagang kasiyahan ng mag-asawa.
Umalis si Jiang Jiang na may bitbit na punong-puno ng hinala. Sa tingin ko, kakaiba si Jiang Jiang ngayon. Ang nangyari kina Jiang Jiang at Feng Wanning sa ikatlong palapag ay naiulat na kay Lolo Feng. Hula niya siguradong may ginawang mali si Feng Wanning. Kaya ganoon ang naging kilos ni Jiang Jiang. Pero ang pamilya Feng, iisa lang ang mahalagang apo nila. Si Lolo Feng na lumaking alaga ang nag-iisang apo niyang babae. Kahit gaano niya pa ito disiplinahin araw-araw, hindi niya magawang pagalitan man lang ito. Medyo nagalit si Lolo Feng. Binanggit niya ang bagay na ito habang kumakain ng hapunan. Narinig ko na itinulak ka ni Jiang Jiang sa unang palapag kanina. At gusto ka pa niyang sapakin. Natigilan si Wanning at tumingala para tingnan ako. Napatingin akong nagtataka kay Wanning at nagtanong. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Hindi nagsalita si Wanning. Mukhang nga. Nagpatuloy ako sa pagtatanong. Bakit mo siya itinulak? Hindi pa rin nagsasalita si Wanning. Pakiramdam niya, hindi niya masabi ng diretsyo. Sabi ni Lolo Feng. Hindi naman batang walang alam si Jiang Jiang. Siguradong may nagawa kang mali. Sa halip na mag-alala, medyo nainis pa si Wanning. Lolo, wag na po kayong makialam. Ito ang usapan namin ni Jiang Jiang. Dahil lang sa ginawa niya sa akin kagabi. Talagang sinaktan siya ni Jiang Jiang. Inamin na rin niya. Nakakunot noong sabi ni Lolo Feng. Kung ikaw ang nagkamali, pumunta ka at humingi ng tawad kina Jiang Jiang at sa kanyang lola't lolo. Tiningnan ko si Lolo Feng. Lolo, aalamin ko kay Jiang Jiang ang buong nangyari. Tiningnan ako ni Lolo Feng at sinabi. Mula bata pa lang si Wanning, ako na ang sumisira sa kanya. Siguradong siya ang nagkamali. Huwag mo na siyang pakialaman. Sarili niya itong gulo. Tumango lang ako, hindi nagsalita. Pero alam ko sa loob ko, hindi ito babanggitin ni Lolo ng walang dahilan. Pinapatamaan lang niya ako rito. Naiintindihan ko naman. Si Wanning ang tanging apo ni Feng sa pamilya. Sobrang mahal siya ni Lolo. Masyadong padalos-dalos si Jiang Jiang kung kumilos. Siya lang naman si Jiang Jiang. Kung iba ang gumawa niyan, matagal nang pinaigting ni Lolo ang galit niya. Pagkatapos kumain, bumalik kaming ni Wanning sa silid. Bakit ka inatake ni Jiang Jiang? Walang sinabi si Wanning. Nagpatuloy ako. Kung ayaw mong magsalita, ako na ang tatanong kay Jiang Jiang. Hindi pa rin nagsasalita si Wanning. Nang makita kong talagang tahimik si Wanning, tinawagan ko si Jiang Jiang. Sagot ang tawag. Diretso akong nagtanong. Bakit mo sinaktan si Wanning? Natigilan ng bahagya si Jiang Jiang. Dahil mali ang ginawa niya. Napakunot ako ng noo. Ano ang ginawa niya? Nanggigitgil na sabi ni Jiang Jiang. Tanungin mo siya mismo. Tinanong ko na. Ayaw niyang magsalita. Ibig sabihin, siya ang may kasalanan. Hindi niya masabi dahil nahihiya siya. Napakahigpit ng tono ko. Kaya, ano ba talaga ang nangyari? Nang marinig ni Jiang Jiang ang tono ko, alam niyang nagalit na ako. Akala ko pinahiya ka niya. Nag-aalangan akong tanong. Paano mo nasabi? Tahimik si Jiang Jiang. May mga salitang, kahit para sa sariling kuya, hindi niya basta masabi. Hindi niya rin maibuka ang bibig niya. Tiningnan ko si Wanning na hindi mapakali sa tabi. Pareho silang paikot-ikot kung magsalita. Ano ba talaga ang nangyari? Doon, hindi na naglakas loob si Jiang Jiang na magsinungaling. Mahina niyang sinabi. Sino ang nagsabi sa kanyang pinilit kanya kagabi? Pagkarinig ko nito, parang gumuho ang langit at lupa. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ko. Hindi ko napigilang uminit ang tainga ko. Ganito na ang lagay ni Wanning at Jiang Jiang. Kahit sa usapin ng oras, kailangang sabihin kay Jiang Jiang. Tumingin si Wanning sa mga tenga kong namumula. Pakiramdam ko sobrang nagmamadali ako. Si Jiang Jiang sa kabilang linya. Hindi pa rin matigil sa pag-aaway. Daldal ng daldal. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kung hindi ko siya pagbubulungan ng leksyon, kapag pinilit kanyang minsan, at pinilit ka ulit sa ikalawang pagkakataon, hindi ko talaga. Kung may susunod pa ulit, talagang sasaktan ko siya. Nakatayo na ako sa bintana sa may balkonahe. Isinara ko na ang sliding window para hindi na marinig ni Wanning ang usapan namin ni Jiang Jiang. Nang makita ni Wanning ang eksenang iyon, naisip niya. Pinag-iinitan ba ako nito? Mag-asawa tayo. Hindi ba dapat tayo ang pinakamalapit sa isa't isa sa buong mundo? Bakit nila ako pinagtatakpan? Gusto ba nilang sabihin na masama ako? Pumunta ka at makinig ng palihim. Hindi pwede. Si Feng na si Miss Feng ay may pride din. Tiningnan ko si Wanning bago magsalita kay Jiang Jiang. Kahit ano paman, hindi ka dapat magtaas ng kamay. Si Wanning ang isang apo ng pamilya Feng. Dapat alam mo yan. Kung gaano kahalaga si Wanning kay Lolo at sa pamilya Feng. Sobrang padalos-dalos mo ngayon. Itinulak mo siya sa harap ng maraming tao sa gitna ng courtyard. Narinig iyon ni Jiang Jiang at napabulong ng mahina. Hindi ko naman siya tunay na sinaktan. Hindi ba pananakot lang iyon? Ek! Kung gayon sa susunod, humanap ako ng gabi na madilim at walang buwan. Itakip ko na lang ang sako sa kanya. Masyadong mahina ang boses niya. Kapag hindi ko maintindihan, tinatanong ko na lang siya. Jiang Jiang, ano bang sinasabi mo? Siguradong hindi ito basta sasabihin ni Jiang Jiang sa akin. Nag-alinlangan siya at saka nagsabi. Hindi kaya inisip niya.
Na ang ginawa niya sa iyo ay, paano niya ito ipapaliwanag kina papa at mama? Sandali akong natahimik. Hindi naman niya talaga ako pinilit. Tanong ni Jiang Jiang. Kuya, ano bang sinasabi mo? Hindi ka tumanggi. Naging malambot lang ang puso ko. Pakiramdam ko hindi dapat sinasabi sa sariling kapatid ang ganitong usapan. Jiang Jiang. Mag-asawa kami niyan. Nais niya akong lokohin at paikutin. Hindi mo ba maintindihan? Hindi makapaniwala si Jiang Jiang. Ayokong maintindihan. Akala ko nagbibiro lang ang kapatid ko kay Wanning. Sinamantala ko ang katahimikan ni Jiang Jiang para ilipat ang usapan. Ikaw at si Wanning sa bagay na ito. Galit na galit si Lolo. Bumalik ka bukas at humingi ng tawad kay Lolo. Natahimik si Jiang Jiang. Ano pa bang masasabi ko? Wala na akong gustong sabihin. Parang nawala na ako sa sarili. Isa lang akong tanga. Matapos makipag-usap kay Jiang Jiang, bumalik ako sa kwarto. Nakaupo si Wanning sa sofa at naglalaro ng cellphone. Nang makita niya ako, tinanong niya. Ano raw ang sinabi ni Jiang Jiang? Alam kong maganda ang samahan niyo ni Jiang Jiang. Pero may ilang bagay na hindi mo dapat sabihin kay Jiang Jiang. Hindi agad nakasagot si Wanning. Anong bagay? Tiningnan ko ang litong-lito niyang mukha. At walang magawa kong sinabi. Mga bagay tungkol sa mag-asawa. Wala. Tanging babaeng walang hiya lang. Ang magdadala ng usaping mag-asawa para ikwento sa kapatid. Sabi ko ng malamig at kalmado. Bakit nalaman ni Jiang Jiang ang nangyari sa atin kagabi? Namumula na ang mukha ni Wanning. Isa lang itong aksidente. Naniniwala ka sa akin. Talagang ang hindi ko ikinuwento ang tungkol sa atin. Hindi ako ganyang klaseng tao. Umiti ako at sinabing. Naniniwala ako sa'yo. Napansin ko ang malambot at walang butong kamay niya. May bahid ng mapusyaw na pamumula. Siguro ay hindi sinasadyang nasagi ni Jiang Jiang nang itinulak niya ako. Masakit ba? Tiningnan ako ni Wanning na puno ng awa. Namula ang buong mukha ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nang makita kong hindi siya nagsasalita. Lumapit ako at marahang hinipan ang palad niya. Kapag hinipan ko, hindi na masakit. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Wanning. Ginagamit ba ako ni Jiang Chen para asarin? Saklolo, ang husay niya pala. Parang lalabas na ang puso ko. Nakita kong napula ang maliit niyang mukha. Umakit ang mga sulok ng labi niya. Yumuko ako at lumapit. At dahan-dahan hinalikan ang kanyang mapuway na labi. Tapos tinanong ko siya. Masakit pa ba ngayon? Nauutal na sumagot si Wanning. Hindi na masakit. Nang makita ko siyang ganoon ay napangiti ako ng maliwanag at maalindog. Ang bait mo naman. Pagkasabi ko noon, hinalikan ko pa siya sa labi. Saka lang ako tumayo at naligo. Kaya lang nakahinga ng maluwag si Wanning. Noon pa man, maraming klaseng lalaki na ang gumamit ng iba't ibang paraan para ligawan ako. Pero ni minsan hindi ako natukso. Walang alon sa puso ko. Pati nga medyo natawa pa ako. Sa isip ko, talagang basic at mababaw ang mga banat nila. Pero ngayon, sa sobrang kabado at hiya ko, hindi ko alam ang gagawin. Hanggang ngayon, mabilis pa rin ang tibok ng puso ko na halos hindi na kaya. Mahigpit na niyakap ni Wanning ang dibdib ko habang nakahiga sa sofa. Hanggang matapos akong maligo at lumabas. Medyo hindi mawari ni Wanning kung ano ang gagawin sa akin. Bakit? Masakit na naman ang kamay mo. Naalala ko ang nakasaad sa mga record na nakuha ko noon. Si Wanning ay isang spoiled at malditang dalaga na ubod ng sungit at matapang. Pero sa mga araw na nakasama ko siya, napansin kong likas siyang inosente at madaling mahiyain. Naalala ni Wanning na namumula ang mukha at tenga niya. Bakit ba ako hindi makipagpalakasan? Laging namumula ang mukha ko, ano ba naman yan? Anong eksena ba ang hindi ko pa nakita? Ano bang ikahihiya ko? Ngumiti ako ng mahina at tumingin sa kanya gamit ang aking matingkad at kumikislap na mga mata. Nakita niya akong natatawa sa kanya. Kaya lumapit siya ng mas malapitan. Inilahad niya ang maputing kamay niya sa gilid ng aking labi. At lalo pang sumakit. Hindi ba pwedeng ipahipan mo na lang ulit sa akin? O kaya halikan mo na lang. Nagulo ang isip ni Wanning pero lalo rin siyang kinabahan. Gusto niya lang akong asarin. Kaya pala niya akong asarin. Hindi kaya pwede rin akong bumawi at asarin siya. Nang makita kong biglang lumapit ang maliit niyang kamay, nawalan ako ng malay sa isang iglap. Hindi ko inakalang gagawin yon ni Wan Qin. Akala ko kapag inasar ko siya ng ganoon, sisigilan niya ako sa isang tingin. Tapos tatakbo na lang sa banyo para umiwas. Hindi ko inasahang mas lalo pa siyang lumakas ang loob. Umiti akong bahagya at tumango. CJ, marahang hinipan ko ang maliit na sugat sa harap ko. Tapos hinalikan ko siya. Hindi na masakit na yon, di ba? Gustong sabihin ni Wanning ng kung ano-ano para makabawi. Pero blanko ang utak niya sa sandaling iyon. Mukhang hindi na nga masakit. Mamaya na lang ulit kapag sumakit ako, saka ko sasabihin sa'yo. Aalog pa kita. Namumula ang mukha ni Wanning habang nakatingin sa akin. Nakikita ko ang malisyosong ekspresyon niya. Nang ma-realize ko na huli na at nasabi ko na ang sinabi ko. Medyo nakakahiyang isipin. Seryoso? Aray, pwede bang ikaw na lang ang huminga para sa akin? Nang marinig ko ang salitang iyon, grabe ang dami kong naiisip. Bigla akong napaisip kung paano ba sasagot. Sa ibang bagay, magaling naman ako.
Pero sa ganitong usapan, talagang wala akong masabi. Nang makita ni Wan Ning na wala akong masabi dahil sa pang-asar niya, natuwa siya. Hindi pwede. Nakatingin ako kay Wan Ning at mahinahong sabi na si Jiang Jiang lang ang pwedeng mangbuli sa kanya. Kailangan ko pa bang tawagin si Jiang Jiang para guluhin ka ngayon? Namula si Wan Ning at nagngit-ngit. Hindi na kailangan. Diretso siyang tumakbo papasok sa banyo para ipakita ang kanyang paghingi ng tawad. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumating na si Jiang Jiang sa bahay ng Feng. Lo Feng, patawad po. Kahapon, masyado akong nadala. Hindi ko dapat inunahan si Wan Ning ng galit. Lo Feng, wag po kayong mag-alala. Hindi ko na ulitin ang ganito. Kontento si Lolo Feng sa ugali ni Jiang Jiang. Jiang Jiang. Mabuting bata. Ikaw at si Wan Ning matagal nang magkaibigan. Kung may nagawa mang mali si Wan Ning, sabihin mo lang para maitama niya. Kung ayaw niyang makinig, sabihin mo lang kay Lo Feng. Ako na ang magtuturo sa kanya. Kung sasaktan mo siya, masasaktan ang samahan ninyong dalawa. Lo Feng, alam ko na po. Hindi naman ako yung tipong nagbubuklat ng lumang mali at ayaw magpatawad. Pero ano ba talaga ang nagawa ni Wan Ning para magalit si Jiang Jiang ng ganito? Kaya ano nga ba ang ginawa ni Wan Ning para magalit ka ng ganyan? Hindi alam ni Jiang Jiang kung paano sisimulang magsalita. Walang nangyari kay Lo Feng. Isang hindi pagkakaintindihan lang. Lalong naging curious si Lolo Feng. Sabi nga nila, mas mapagmatsyag pa minsan ang mga veterano. Diretsong tumanong pa siya. May ginawa ba si Wan Ning na nakasakit sa kuya mo? Hindi po. Lo Feng, bakit hindi pa bumabangon ang kuya ko at si Wan King? Ngumiti si Lolo Feng at sinabing, baka pagod lang sila kagabi. Kaya natutulog pa. Bahagyang namula ang pisngi ni Jiang Jiang. Pagod lang kagabi. Ang linyang iyon, ang hirap talagang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Sa sandaling iyon, narinig ni Lolo Feng na nakangiting nagtanong, Jiang Jiang, gusto mo ba ng lalaki o babae? Lalaki o babae? Natigilan si Jiang Jiang. Buntis ka na ba? Hindi kaya buntis na si Wan Ning? Hindi pwede, di ba? Kakasal lang nila ng kuya ko. Paano mangyayari ng ganito kabilis? Buntis si Wan Ning. Wala po. Nagtatanong lang po ako. Bumuntong hininga si Jiang Jiang. Tapos saka siya nagsimulang mag-isip ng seryoso. Lalaki o babae? Kung anak ng kuya ko. Sana lalaki. Para kamukha ng kuya ko. Kung kahawig ni Wan King. Tiyak na mabubuwal agad sa takot ang ideyang iyon. Gusto ko ng lalaki. Tumango si Lolo Feng at sinabing, kapareho tayo ng iniisip. Tumango rin si Jiang Jiang. Talagang malalim at matibay ang mga paniniwala ng matatanda. Mas normal daw ang pagkagusto sa lalaki. Pero baka sakali. Ang sinasabi ko ay baka sakali. Paano kung magkaanak sila ng babae na gaya ni Wan Ning? Tiningnan ni Lolo Feng si Jiang Jiang. Dati, medyo pabor sa kanya ang batang ito. Bakit ngayon ang tapang na niyang magsalita? Tiningnan ng matindi ni Lolo Feng si Jiang Jiang. Sana lang ay ipanalangin mo na anak nila ang maging masunurin. Hindi gaya ni Wan Ning. Bakit naman? Matigas ang sabi ni Lolo Feng. Dahil kung ganoon, ang ate mo ay magiging kagaya ko na ngayon. Hindi mapakali ang puso dahil sa pag-aalala sa anak. Jiang Jiang. Sa mga taon na ito, itong apo kong matigas ang ulo. Ilan ng beses akong pinakulo sa galit. Nasaksihan mo rin mismo. Tutu. Si Lolo Feng lang naman ang matibay ang sikmura. Kung hindi, matagal na siyang na-high blood ni Wan Ning. Lolo Feng, huwag po kayong mag-alala. Ang anak nila ay siguradong hindi magiging gaya ni Wan Ning. Kasama ko si Wan Ning palabas. Narinig ko lang ang sinabi ninyong iyon. Jiang Jiang, ano ba ang pinagsasabi mo ng maaga pa lang? Jiang Jiang, masyado ka na talagang malakas ang loob ngayon. Kahapon lang, kumilos ka palaban sa akin. Ngayon maaga pa, heto ka na naman at sinasabi kay Lolo, na hindi pwedeng maging katulad ko ang anak. Nakakainis na babae. Nagtinginan sina Jiang Jiang at Lolo Feng. Napansin ni Jiang Jiang ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata ko. Halatang halata. Siguradong si Wan Ning na naman ang nagpuyat sa kuya ko. Hindi man lang niya pinatulog ng maayos ang kuya ko. Nagkamali ba ako? Kung ang anak ay kagaya mo, lagot na agad ang Feng family. Tumango-tango si Lolo Feng sa gilid bilang pagsang-ayon. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko tinipid ang anumang kapalit. Para mahanap ang intensyon ni Jiang Chen. At sana, ang pagsasama nilang dalawa ay makapagbago ng masamang henerasyon na genes. Hindi maganda ang genes ng dalawang henerasyon ng Feng family. Mukha naman okay pa yata ang napili ko. Pero naging love-obsessed din ang ulo ko. At pagkatapos, naging love-obsessed pa ako. At nagkaanak pa ako ng bastos na apo. Kapag hindi pa makahanap ng magaling na genes. Para mailigtas ang Feng family. Baka ang susunod na henerasyon ay love-obsessed at spoiled pa rin. Talagang lalagpak na ang Feng family. Tumingin si Wan Ning kina Jiang Jiang at Lolo Feng. Naiinis na ako ng sobra. Lolo, ano ba ang ibig sabihin nito? Ako ang tunay na apo ninyo.
Pero ganito ninyo ako pagsabihan, Jayang-Jayang. Kung hindi lang ako tinulungan ni Lolo Feng, baka sinang-ayunan pa niya si Jayang-Jayang. May pwesto pa ba ako sa pamilyang ito? Tinitigan ko si Wanning na nakaangat ang baba. Tinuturuan pati ang sarili niyang kapatid. Jayang-Jayang, hindi pwedeng ganyan mo tawagin ang hipag mo. Tiningnan ako ni Wanning. Nagkamali ako. Basta nandito si Mr. sa bahay na ito. May pwesto ako. Sumulyap si Jayang-Jayang sa akin at kay Wanning. Talagang bago pa lang ang hipag ko. Nakakahiya pa ang mga salita. Hindi ko tuloy masabi ng diretsahan. Tanong ni Wanning. Ano ba ang ginagawa mo sa bahay ko ng napakaaga? Sabi ni Jayang-Jayang. Dumating ako para bisitahin ang kuya ko. Hindi nagsalita si Wanning. At muntik na akong mapatalon sa gulat. Akala ko pa nga si Acheng ang nagpagising sa akin. Hindi pa kumakain si Jayang-Jayang. Kaya sabay-sabay kaming nag-agahan. At magkasunod kaming ni Wanning na nagmaneho papunta sa trabaho. Si Jayang-Jayang ay nakisakay pa nga sa kotse ni Wanning. Agad na tumanggi si Wanning. Hindi tayo iisa ang biyahe. Sumakay ka sa kotse ng kuya mo. Magkaiba ang direksyon ng pamilya Feng at pamilya Jayang. Wala akong pakialam. Sinasabi ko, bakit ang dami mong satsat? Paandarin mo na ang kotse. Wala tayong magagawa, kotse na lang ang paasahin. Nakaupo si Jayang-Jayang sa passenger seat at nagsalita. Pwede ba, bawasan mo naman ang pagiging sobra. Ako ang sobra. Ang kuya ko buong araw na pagod na sa trabaho. Pagdating ng gabi, ikaw pa ang dapat magtimpi. Nakakahiya naman. Ayaw ni Wanning magtimpi, diretsahan siyang tumanggi. Ayoko. Kasama ko ang kuya mo sa honeymoon. Bakit kailangan ko pang magtimpi? Nakita ni Jayang-Jayang ang matapang at may katwiran na si Wanning. Hindi na niya alam kung ano pang sasabihin. Kaya tuluyan na niyang tinuldukan ang usapan. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Wanning. Alam na raw ni na Liru yan na kasal na tayo. At pilit pa nilang pinapaimbita akong maghapunan. Sasama ka ba? Pumayag na ako. Inayos na ni Wanning ang pagtitipon sa kainan. Nag-leave kami ng maaga para pumunta sa restaurant. Hindi marami ang inimbitahan ni Wanning. Sina Liru yan, Bai, at Shaiyu lang. May ilan pang ibang babae na kaibigan niya na ayos naman ang samahan. Isa-isa silang dumating. Ang hindi nakakaalam ay manghihinala talaga sa akin. Lalo na nang marinig nila ang pagpapakilala ni Wanning. Paano ba naman, bigla na lang siyang nagkaasawa? At ang gwapo pa ng asawa niya. Si Bai ang huling dumating. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaking maliwanag ang dating at pogi. Maraming tao sa venue ang biglang nagka-interes. At tinitigan niya kami ni Wanning na may halong pahiwatig at tanong. Mabasa ko ang tao sa tingin lang. Sa mismong sandaling lumitaw ang lalaking iyon. Alam ko nang hindi ordinaryo ang relasyon nila ni Wanning. Lumapit ang lalaking iyon kay Wanning na may ngiti. Wanning, ito ang pasalubong ko sa inyo galing sa biyahe ko. Kinuha ni Wanning ang regalo at magalang na nagsabi ng salamat. Salamat. Tapos hinawakan ko ang braso niya. Ipakilala ko siya sa inyo. Asawa ko siya, si Jayang Chen. At Chen, kaibigan ko ito, Zhang Xingxi. Natigilan si Zhang Xingxi at nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang tumingin kay Wanning at saka sa akin. Ano? Wanning, ano ang sinasabi mo? Baka ako ang nakarinig ng mali. Sabi ni Wanning ang asawa raw niya ay nanggaling lang sa isang buwang biyahe. Paano nangyari na kasal na agad si Wanning? Impossible. Wala akong natanggap na kahit anong balita. Hindi ako naniniwala. Siguradong niloloko lang ako ni Wanning. Pero bakit naman niya ako lolokohin? Magalang akong nagsalita. Magandang araw. Ako ang asawa ni Wanning. Sa isang iglap, nanlabo ang mga mata ni Zhang Xingxi. May halong pagkadurog at hirap na tiningnan niya si Wanning. Wanning, ano ang sinasabi mo? Wala kang ang boyfriend. Paano biglang may asawa ka na? Huwag mong sabihin dahil lang sa pagtanggi sa akin. Nagbayad ka pa para umarte ang isang tao. Bahagyang lumamig ang boses ni Wanning. Hindi. Kasal na ako. Nakakuha na kaming dalawa ng marriage certificate. Siya ang kuya ni Jayang Jayang. Madalas nakikisama si Zhang Xingxi sa kanila at okay naman siyang kasama. At kilala rin niya si Jayang Jayang ng husto. Nakikita niyang may pagkakahawig nga kami ni Jayang Jayang. Sa pamilya nila, hindi nila papayagang makipaglaro ng ganyang walang kwenta si Feng Wanning. Kung hindi, paano pa sila makakahanap ng mapapangasawa sa social circle nila sa susunod? Kaya totoo ngang kasal sila. Tinitigan kami ni Zhang Xingxi. Bumula agad ang mga mata niya sa inis. Nagsisi na ako. Hindi sana ako nagbakasyon. Para sana nalaman ko agad na ikakasal si Feng Wanning. Baka may pagkakataon pa akong pumigil. Mukhang hindi masaya si Feng Wanning. Ngayon ang unang salu-salo namin kasama ang bisita matapos kaming ikasal. Huwag mong sirain ang atmosphere. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kapag pinalabas kita. Kumpleto na ang lahat. Kain na tayo. Sabay-sabay silang nagbigay ng mga pagbati sa amin. Ang saya ng vibe.
Bagamat hindi masaya si Zhang Xingxi, wala naman siyang ginawa. Umupo lang siya doon. Minsan, titingin siya kay Feng Wanning. Minsan, titingin siya sa akin. Nadadalas kong mapansin na bumabalik sa kanya ang tingin ni Wanning. Kapag nakikita ako ni Feng Wanning, paminsan-minsan siyang napapatingin kay Zhang Xingxi. Parang may kung anong awkward sa puso ko. Baka nagkamali si I Cheng ng akala na may something kami ni Zhang Xingxi. Wala naman na. Malinis na malinis kami. Sa dami ng taon ko, wala pa akong naging nobyo. At wala rin akong naging kahit sinong lalaki na malabong ugnayan. Kasi hindi ko naman siya type. Pagkatapos kumain, lumipat ang lahat sa entertainment room. Nagsimulang maglaro, kumanta, at uminom. Masayang-masaya ang lahat. Nakaupo ako sa sofa habang pinapanood si Feng Wanning na kumakanta. Ang ganda niyang kumanta at ang klase pa. Tahimik lang akong nakatitig sa kanya. Tapos isang kanta ay natapos. Ang kasunod na kanta ay kay Zhang Xingxi. Kinuha ni Zhang Xingxi ang mic at biglang pinatay ang tugtog. Tumingin siya sa akin at nagsabi, Cheng, alam kong hindi mo mahal si Feng Wanning. Pagkasabi niya niyan, biglang natahimik ang lahat at napatingin kay Zhang Xingxi. Cheng, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Kung papayag kang hiwalayan si Feng Wanning, kahit anong kondisyon mo, ibibigay ko. Kani-kanina lang, may nakuha akong usapan sa social circle nyo. Pagkatapos ng high school, umalis ka na sa bansa. Kaya halos hindi ka na umuwi nitong mga taon. Habang si Feng Wanning nandito lang palagi sa bansa. Wala kayong halos contact sa isa't isa. Kapag walang contact, natural lang na walang feelings. Ang biglang kasal ay siguradong dahil sa business alliance ng mayayamang pamilya. Lahat ay para sa interes. Kung ganoon, gagamitin ko rin ang interes para mapakilos ka. Para mapaghiwalay kayo ni Feng Wanning. Napatulala si Feng Wanning sa gulat. May halong galit ang mukha niya. Anong pinagsasabi mo? Seryosong sabi ni Zhang Xingxi. Feng Wanning, hindi niya mahal ka, at hindi mo rin siya mahal. Kung magsasama kayo, hindi kayo magiging masaya. Sinusubukan kitang iligtas. Matalim na sinulyapan siya ni Feng Wanning. Akala mo ikaw ang tagapagligtas. At pati ako, kailangang iligtas mo pa. Napangiti si Zhang Xingxi habang nakikitang inis na inis si Feng Wanning. Sige na nga, mahal ko siya. Siya ang laman ng puso ko. Paano ko siya mapapantayan? Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Kahit anong kondisyon mo, pwede. Hindi makapaniwalang ibinaba ni Feng Wanning ang tingin at tumingin sa akin ng matigas ang loob. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Hindi naman siya talaga sasang-ayon, di ba? Si Wanning hindi napahiya. Kung mangahas siyang hiwalayan ako, gagawin niya akong pangalawang asawa. Liligpitin ko siya. Ngumingiti ako habang nagsasalita. 100 bilyon. Ayokong stocks. Ayoko ng antike at alahas. Gusto ko ng cash at real estate. Ang taong nasa tabi ni Wanning ay marahang bumangga kay Wanning. Ngumingiti pero halatang naiinis. Sulit din pala si Miss Feng. Masamang tingin ang ipinukol ni Wanning. Biglang napatahimik si Xingxi, halatang hirap na hirap ang mukha. Wala akong cash at real estate na halagang 100 bilyon. Kung meron man ako, siguradong ibibigay ko na. Wala ba? Bakit kailangan ganyan kalaki? Tiningnan ko si Wanning sa tabi ko at sinabi ko. Sa tingin mo, hindi siya sulit. Sa puso mo. Hindi ba si Wanning ay hindi sulit sa 100 bilyon? Naisip ni Xingxi na inaapi ko si Wanning. Bakit siya ganyan kadi? Sa puso ko. Si Wanning ay isang kayamanang walang kapalit. Kung kayamanan siyang walang kapalit, saka ka rin maglabas ng 100 bilyon para ipalit sa kanya. Dapat handa ka naman siguro. Handa ako. Kaso wala akong ganoong kalaking pera. Bagaman second generation ako ng mayaman. Hindi naman ibig sabihin na basta anak ng mayaman, makakabunot agad ng 100 bilyon. Napangiti ako sandali. Paano na ngayon? Mukhang bagsak na bagsak ang mukha ni Xingxi. Saan ko naman malalaman ang gagawin? Nakita ko siyang natahimik, saka ko nagpatuloy. Kung gusto mo, hintay na lang kita. Magtrabaho ka ng mabuti. Pag nakaipon ka na ng sapat, balikan mo ako. 100 bilyon. Gaano katagal ba bago ako makaipon ng 100 bilyon? Kung gaano ako kayaman, malinaw sa akin yan. Isang hamak na mayamang anak lang ako na walang saysay. Wala talaga akong alam sa negosyo. Pero para kay Wanning, sisikapin ko. Paulit-ulit na nagsalita si Xingxi ng taimtim. Iyan ang sabi mo. Hintayin mo ako. Kapag nakaipon na ako ng 100 bilyon para sa'yo. Magdiborsyo ka na kay Wanning. Tumango ako. Lanan, ang sabi ko. Kayong lahat ang mga testigo. CJ, Kami ang magiging saksi mo. Xingxi, magpursigi ka ha. Kailangang makaipon ka agad ng 100 bilyon. Kung hindi, pag matanda at butihin na si Wanning, ano pa ang silbi ng paggastos mo ng 100 bilyon para bilhin siya? Kumuha si Wanning ng isang prutas mula sa fruit tray at ibinato iyon. Ang tanda mo na, wala ka pang hiya. Salubong na sinalo ng babae ang prutas at kinagat ng malaki. Hindi nakakapagtaka kung bakit siyang pinili ng 100 bilyon na tagapagbantay.
Ang tamis. Ang kamay na nagkakahalaga ng 100 bilyon, kahit ilang bilyon lang naman ang halaga ng ganoon. Paano hindi magiging matamis? Seryosong sabi ni Xingxi. Huwag mo silang pansinin. Kahit gaano ka pa katanda o kapangit. Gusto pa rin kita. Malamig na umismid si Wanning. Parang ako lang ang nagiging matanda at pumapangit dito. Kayong lahat naman, parang hindi tatanda at mananatiling bata habang buhay. Pwede ba, tigilan mo na nga si Wanning. Kaya ko ba, ha? Kailangan ni Wanning ng 100 bilyon. Bibigyan kita ng 50-50 na Hachian, 50 bilyon. Mga walang hiya kayo. Ginawa pa ninyong aliw ang sarili niyo sa sakit ko. Nagkakagulo pa ang lahat hanggang bandang hating gabi bago naghiwa-hiwalay. Pero si Zhen Xingxi, umalis siya bago mag-alas 10. Ayokong manatili rito para panoorin silang magpakalambingan. Uwi muna ako at iisipin ko kung paano kikita. Sabay kaming umuwi ni Feng Wanning. Pagbalik namin sa silid tulugan, agad akong sinungitan ni Wanning. Bakit parang masyadong mababa o masyadong mataas ang presyo? Hindi mapakali si Feng Wanning buong gabi dahil iniisip niya ito. Huwag kang mag-alala, hindi makakakuha ng 100 milyon si Zhen Xingxi. Pero paano kung makuha niya talaga? Kung talagang kumita si Zhen Xingxi ng 100 milyon. Nakita kong kumislap ang mapulang labi niya habang pilit niyang pinipigilan ang ngiti. Dahil nailabas na niya. Di, ako na ang bahalang tanggapin yan ng may ngiti. Inis na tinampal ako ni Feng Wanning. Jiang Chen, loko ka ba? Ibebenta mo talaga ako. Iniabot ko ang kamay ko at hinawakan ang braso niya. Marahan siyang niyakap sa bisig ko. Dinikit ko ang dulo ng ilong ko sa tuktok ng buhok niya. Hinalikan ko ang banayad na halimuyak ng gardenia sa kanyang katawan. Biglang lumambot ang puso ko. Kahit kanino, hindi kita ipagpapalit. Ikaw, Feng Miss, ay isang kayamanang walang kapantay. Ang daldal mo talaga. Hindi naman ganoon ang sinabi ko sa club kanina. Biglang umaabot na agad sa 100 milyon sa isang sabi mo. Mukhang pera ka talaga, grabe na. Napangiti ako at diretso siyang kiniliti sa gilid ng mukha. Ang pinong pisngi niya. Hindi ba tutulungan lang kitang alisin ang inis mo? Kita naman ang lahat na may gusto ka sa akin. Kung hindi mo pa nililinaw, baka lalo ka pang dikitan ng mga tao. Tahimik si Feng Wanning ng ilang segundo. Hinablot ng maliliit niyang kamay ang laylayan ng polo ko. Mahina ang boses niyang parang umuungol. Kaibigan lang kami nyo. Wala akong ibang iniisip kailanman. Alam ko. Bumaba ang tingin ko sa namumulang dulo ng mata niya at malinaw sa akin ang nasa puso niya. Mukhang arogante pero napakasimple pala ng babaeng ito. Palipat-lipat ang mga kaibigan sa paligid niya. Pero lagi niyang alam ang hangganan niya. Noong una, dahil nagkamali si Jiang Jiang, itinulak niya siya sa labas ng gusali ng kumpanya. Naintindihan ko agad. Mukhang mayabang ang babaeng ito. Pero hindi marunong magkimkim ng galit sa mga tao sa paligid niya. Kahit sinaliruyan at siya yuyu, napuwersahang pinainom siya ng alak. Nangyari na, nagreklamo lang siya ng kaunti. Hindi niya kailanman pinanindigan ng todo. At noong una, pumayag akong pakasalan siya dahil kay Lolo Feng. Una, para sa mga yaman ng pamilya Feng. At para rin matupad ang kahilingan ni Lolo. At mapaghubog siya. Para magkaroon ng tagapagmana ang pamilya Feng. Pero habang tumatagal ang pagsasama namin, lalong napapansin ko na ang babaeng ito na itinuturing ng lahat bilang pasaway at pasosyal ay nagtatago pala ng pinakasinser na puso. Na malulungkot siya kapag may biyahe ako ng 1 linggo. Na magsiselos siya kapag kumakain ako kasama si Uncle Leon. Na sa oras na mapagod ako, palihim siyang lalapit at lalambing. Na kapag nagkamali siya ng hinala kay Jiang Jiang, namumula ang mukha niyang aaminin ang pagiging malapit naming dalawa. Ang maliliit na sandaling iyon. Matagal nang nagpabago sa dati kong malamig na plano. At naging punong-puno ng lambing. Ikaw ba talagang naniniwala sa akin? Yumuko ako at hinalikan ang noo niya. Siyempre. Palagi kitang pinaniniwalaan. Biglang namula ang mga pisngi ni Feng Wanning. Itinulak niya ako palayo. At kunwari ay kalmado siyang tumalikod papunta sa banyo. Maliligo lang ako. Hindi kita papansinin. Ang babaeng ito. Matigas ang bibig pero malambot ang puso. Kinabukasan ng maaga. Kabababa ko lang sa hagdan. Nakita ko si Jiang Jiang na nakaupo sa dining room. Tinitigan niya ako ng walang ekspresyon. Lumapit si Feng Wanning na may dalang gatas. Nakita ko ang itsura ni Jiang Jiang. Hindi napigilang mapatawa. Jiang, ang ekspresyon mo naman. Sino ba ang may utang sa iyo? Tiningnan siya ni Jiang Jiang ng masama. Tapos sa akin paulit tumingin. Kuya, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Ang laki na ng eyebags mo, halos umabot na sa baba. Feng Wanning, pwede ba bawasan mo naman? Namumula na ang mukha ni Feng Wanning. Jiang, pwede ba wag ka nang magsalita ng ganyan? Papasok pa lang si Lolo Feng mula sa labas. Sakto naman at narinig niya ang usapan. Ang taas na ng energy ng mga kabataan. Hintayin ko pa ang pagbubuntis ng apo ko. Napahiya si Feng Wanning at nagtago sa likod ko. Nakakapit sa laylayan ang damit ko at tahimik lang. Mahina kong tinapik ang kamay niya.
Tumingin ako kay Jiang Jiang. Huwag mo nang asarin ang hipag mo. Bilisan niyong kumain. Pagkatapos kumain, diretsyo na sa kumpanya para magtrabaho. Kuya, ayoko talagang pumasok sa trabaho. Gusto ko lang maging isang mayamang anak na walang alam sa buhay. Hindi pwede. Naglaro ka na ng sapat. Panahon na para matuto kang magpatakbo ng kumpanya. Sa hinaharap ang negosyo ng pamilya Jiang. May bahagi ka rin doon. Sina mga magulang ni Luruyan at Xia Yuyu. Dapat noon pa nakinig sa akin. Pumasok na rin sa kumpanya ang dalawa ni Wan. Ngayon, sa lumang araw ng tatlo, ang alam lang ay ang maglaro at magsaya ng mga dalaga. Araw-araw na sabay pumasok sa trabaho. Bagamat tuloy-tuloy ang reklamo, unti-unti ring natutong sumunod at tumayong matatag. Pati si Jiao Zong, na likas na masungit, ay unti-unting naghasa sa trabaho. Ito na ang resulta na gusto ko. Sa kotse, bigla siyang nagsalita. Noon, bakit mo ba ako pinakasalan? Nang mahigpit kong hinawakan ang manibela, kumabog ang puso ko. Palihim kong tiningnan siya sa gilid. Gusto mong marinig ang totoo? Ang totoo, Noong una, si Lolo ang naghanap sa akin. Hindi ko matanggihan ang mga kondisyong inihain niya. Pumayag din ako sa dalawa niyang hiling. Ang magpabantay sa iyo para maging mahusay ka. At magkaanak ng tagapagmana ng pamilya Feng. Pero ngayon, gusto ko lang talagang makasama ka ng maayos. Feng Wanning. Hindi ako para sa pakinabang. Hindi rin dahil sa usapan. Kundi dahil sa iyo. Nakataas ang takip ng mukha niya habang tinitingnan ako. Punong-puno ng pagtataka ang mga mata niya. May bahid pa ng hindi matanggap sa puso. ikaw nga ba? Totoo. Nagugustuhan ko ang pagiging pabigla-bigla mo. Gusto ko ang pagiging inosente mo. Gusto ko ang pilyo pero malambot mong puso. Gusto ko ang bawat sandaling kasama ka. Ang arranged marriage na ito. Matagal ko nang sineryoso. Jiang Chen, bakit hindi mo sinabi agad? Akala ko tuloy lagi ka lang. Para sa usapan ni Lolo. Kasalanan ko. Pinahirapan ka. Pagdating ko sa kumpanya, katapos ko lang asikasuhin ang trabaho. Tumawag si Tio Leon. Jiang Chen, may libre ka ba mamayang gabi? Reunion ng mga kaklase. Gusto ng lahat na lumapit ka rito. Hindi na. Sasamahan ko pa si Lolo mamayang gabi. Tahimik na napangiti si Leon Shu ng ilang segundo. Naiintindihan ko na. Sana maging masaya ka. Salamat. Tinawagan ko na. Wala nang kaba sa puso ko. Ang dating pag-ibig sa silid-aralan. Matagal nang naglaho kasama ng paglipas ng panahon. Ngayon sa puso ko, si Feng Wanning lang. Pagkatapos ng trabaho, kagagaling ko lang sa ibaba ng opisina. Nakita ko si Feng Wanning na nakasandal sa kotse at naghihintay sa akin. May hawak siyang dermal na lalagyan. Bakit ka nandito? Agad akong lumapit. Kinuha ko ang dala niya. Para sa iyo ang sabaw. Itaas niya ang mukha. Sabaw ng pugad ng ibon ni Zhao Shu. Sabi niya pampalakas ito. Uminit ang puso ko. Hinawakan ko ang kamay niya at sumakay sa kotse. Umuwi tayo. Umuwi na. Nang makita kami ni Lolo Feng na magkasundo, hindi mawala ang ngiti sa labi niya. Tungkol sa kasal, na ipaghanda ko na. Gaganapin ito makalipas ang 2 buwan. Malalaman ng buong lungsod. Gusto kong malaman ito ng lahat. Ikaw ang sa amin. Ang manugam na babae na tama ang titulo at maayos ang ugali. Susundin ko ang lahat ng ayos ni Lolo. Sa gabi, nakahiga ako sa kama. Nakasandal si Feng Wanning sa dibdib ko. Narinig kong sabi, Noon, lagi kong iniisip na ang pag-aasawa ay tanikala lang. Trabaho lang ito na ipinilit sa akin ni Lolo. Pero ngayon, pakiramdam ko napakasaya ko. at lalo pa akong magiging masaya sa hinaharap. Bigla siyang nag-angat ng ulo. Kumikinang ang mga mata niya. Kamakailan sa kumpanya, nag-aaral akong mabuti ng negosyo. Sabi ni Lolo, mabilis daw ang progreso ko. Sa hinaharap, matutulungan na kita. Napamahalaan ang kumpanya ng sabay. Ang Wanning ko, ang pinakaastig talaga. Noong dati, ikaw na kilalang mahilig lang kumain, uminom at magsaya. Ngayon, unti-unti ka nang nagiging ganap. Kayang tumayo sa sarili mong paa. Tinupad ko ang sinabi ko kay Lolo Feng. Sa huli, nagawa ko rin. At lumipas ang mga araw-araw. Usok ng sigarilyo. Habang sina Yuyu at Jiang Jiang ay unti-unting naging tahimik sa kumpanya. Ang dating pagiging magarbo ay naglaho. Naging mas maunawain. Zhang Xingxi. Hindi na muling ginulo si Feng Wanning. Paminsan-minsan, may mga pabirong salita lang sa barkada. Puro magalang na pagbati lang. At binitiwan na rin ang pagkakapit sa isang ideya. Nahanap na rin si Luyon Shu. At wala na kaming ugnayan. Lahat ng dating alitan. Unti-unting naging payapa. Araw ng katatagan at katahimikan. Ang taong kumakapit sa isang bagay ay bumibitaw sa nakaraan. At lahat ay umuusad patungo sa pinakamabuting direksyon. Makalipas ang 3 buwan, dala ni Feng Wanning ang resulta ng buntis na pagsusuri. Pulang-pula ang mga matang tumakbo siya papunta sa opisina ko. Jiang Chen, buntis ako. Bigla akong tumayo. At lumabas ang resulta ng pregnancy test. Bahagyang nanginginig ang 2 kamay ko.
Tinitigan ko ang resulta sa taas. Punong-puno ng saya ang puso ko. Lumuhod ako at marahan siyang niyakap. Hinalikan ko ang noo niya. Wan Ning. Salamat sa'yo. Pag nalaman ito ni Lolo Feng, halos maluha siya sa tuwa. Mabuti ah. Sabihin mo sa akin. Dadoble ang isip ng lahat ng empleyado sa Feng City. Hindi lahat ay may dagdag sahod. Binitiwan ko na ang malaking bahagi ng trabaho. Abala akong inaalagaan si Feng Wanning at ang pagbubuntis niya. Medyo mainitin na ang ulo niya noong buntis siya. Kung ano ang gusto niyang kainin, kahit anong oras, walang problema. Ako mismo ang bibili para sa kanya. Minsan nasusuka siya dahil sa pagbubuntis. Bubuhatin ko siyang buong gabi. Makikinig ako sa paghimok sa kanya at aaliwin ko siya. Dati akala ko na ang kasal ay simpleng palitan lang ng pakinabang. At na ang pagkakaroon ng anak ay isa lang obligasyon. Pero ngayon ko lang talaga naunawaan na dahil sa kanya at sa batang malapit ng isilang, ito pala ang pamilyang talagang gusto ko. 10 buwan na pagbubuntis. Hudyat na ng panganganak. Sa labas ng delivery room, nakatayo ako roon na hindi mapakali. Basang-basa ng pawis ang palad ko. Nang marinig ko ang malakas na iyak ng sanggol. Sa wakas bumagsak din ang naantalang kaba ko. Lumabas ang nurse na karga ang bata. Nakangiting sabi, Ginoong Jiang, lalaking bata po ito. Maganda ang lagay ng mag-ina. Agad akong pumasok sa delivery room. Wan Ning, naghirap ka. Jiang Chen, tingnan mo, ang baby natin. Pinangalanan ni Lolo Feng ang bata na Jiang Yan Feng. Ibig sabihin ay pananabik kay Feng Wanning. Naalala nito ang pag-ibigan natin habang buhay. Noong 1 buwan ng bata, sabay na ginanap ang kasal at full moon celebration. Bonggang-bongga ang eksena. Yak-yak ni Jiang Jiang ang pamangkin. Ngiting hindi maitago. Kuya, napaka-cute ng batang ito. Mula ngayon, aalagaan ko siya ng mabuti. Ngumingiti ring sabi ni Liruyan at Xiaoyu. Wan Ning, sobrang saya mo ngayon. Nakakainggit ka sa aming lahat. Nakahiga si Feng Wanning sa mga bisig ko. Tinitigan ang lahat ng nasa harap ko. May ngiting puno ng saya at kasiyahan. Wan Ning. Ang kasal na nagsimula sa usapan lamang. Ako ang bumuo ng may pagmamahal habang buhay. Sa nalalabing panahon, 3 kain 4 na oras pa rin tayong magkasama. Lalabanan natin hanggang dulo. Magkasama tayo habang buhay. Jiang Chen, buti na lang at nariyan ka. Sumilay ang sikat ng araw mula sa mga bintanang salamin ng banquet hall. At bumagsak sa amin. Mainit at nakabibighani. Ang dating kasalang na pagkasunduan lang. Matagal nang naging tunay na pag-ibig na nakaukit sa puso. Ang yaman na bilyong halaga ay hindi kasing halaga ng taong katabi mo sa unan. Maging ang mataray at masungit na asawa ay pwedeng maging panghabang buhay na minamahal.